want war, but will fight if we must. Humans! Kill Caesar! Apes win war! Apes together strong! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang buong Planet of the Apes film series ang mapapanood nyo mga Tagalog recap sa video na ito mga ka-chill. Mula Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes, War of the Planet of the Apes, at Kingdom of the Planet of the Apes. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Dark Nero, Alexis Dute, JR Hajihad, Joshua Mabanag, Jillian Lonzaga, Mark Alan, Almajir Pogs, Ababa Mag-apas from Davao City, Harez Inde from Mindanao, John Richmond Cadelinia from Isabela Province, Marlon Dumalak from San Antonio Nueva Ecija, Music XRHMN from Pakistan, Tres Baguitos Underground from Municipality of Pateros, Victor Clemente from Boracay Island, Zaijan Banta from Tanza Cavite. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Isang grupo ng mga chimpanzee ang tahimik na naglalakad sa makapal na gubat. Huminto ang alpha chimp at tumangala nang biglang magliparan ang mga ibon. Biglang lumitaw ang mga mangangaso at nagsimulang habulin sila. Isang chimpanzee ang muntik nang makatakas pero nahuli rin at inilagay sa isang bakal na kahon. Sa takot, tumingin lang ang chimp sa maliit na butas ng kahon at pinanood ang pamilyang naiwan niya. Makalipas ang ilang panahon, masayang pinanood ni na Dr. Will Rodman at Robert Franklin ang parehong chimpanzee, na tinawag nilang Bright Eyes, habang nilulutas nito ang isang intelligence puzzle. Agad itong ibinalita ni Will sa kanyang boss na si Steven Jacobs. Sinabi ni Will na patunay ito na matagumpay ang virus na 5 taon na niyang ginagawa, ang ALZ-112. Humingi siya ng pahintulot para simulan ang human trials, kaya inutusan siya ni Steven na i-presenta ang proyekto sa board para maaprubahan. Ipinakita ni Will sa board ang kanilang research. Ipinaliwanag niya na dati, hindi masolusyonan ng chimp ang Lucas Tower Puzzle, pero matapos siyang bigyan ng ALZ-112, isang gene therapy na tumutulong sa utak na magpagaling ng sarili, bigla na lang itong naging matalino. Iminungkahi ni Will na maaaring ito ang lunas sa Alzheimer's. Sa laboratorio, inihahanda ng isang caretaker si Bright Eyes para sa presentation, pero bigla itong naging agresibo. Sinubukan ni Franklin na paamuhin siya gamit ang paborito niyang inumin, pero nagalit ito ng pakawalan mula sa hola. Sa halip na umatake, sinubukan ni Bright Eyes na bumalik sa hola niya. Pero nang makita niya ang tranquilizer gun ni Franklin, bigla siyang tumakbo. Habang nagsasalita si Will sa harap ng board tungkol sa side effect ng ALZ-112, ang berdeng mantsa sa mata ng chimp, biglang nagwala si Bright Eyes sa buong gusali. Tumakbo siya sa boardroom at doon siya nabaril ng mga security. Napatingin lang si Will at ang mga board members sa katawan ng chimp na nakahandusay sa mesa, hindi makapaniwala sa nangyari. Dahil dito, inutusan ni Steven na patayin ang lahat ng test subjects. Nakiusap si Franklin na huwag sana, dahil may personalidad at attachment na ang mga hayop, pero ang mahalaga lang kay Steven ay negosyo. Nakiusap si Will na ipagpatuloy ang development ng ALZ-112, pero tumanggi si Steven. Di nagtagal, natagpuan ni Franklin ang isang bagong silang na chimp sa hola ni Bright Eyes. Doon naintindihan ni Will na kaya pala naging agresibo si Bright Eyes ay dahil pinoprotektahan lang niya ang kanyang anak. Iniabot ni Franklin ang sanggol kay Will, na una ay ayaw itong tanggapin. Pero tumanggi si Franklin na patayin pa ang isa pang hayop at pinakiusapan si Will na siya na ang mag-alaga. Sa huli, pumayag si Will. Pag-uwi ni Will, nadatnan niya ang kanyang amang si Charles na hirap tumugtog ng piano. Dahil sa Alzheimer's, inakala ni Charles na may chemistry exam si Will. Ipinakita ni Will sa kanya ang sanggol na chimp, na agad namang kinagiliwan ng matanda. Kinagabihan, nagising si Will sa iyak ng sanggol.
Habang buhat niya ito at naghahanda ng paliguan, nag-aalala siya para sa kinabukasan ng proyekto niya. Pero bigla na lang hinawakan ng sanggol ang daliri niya, at dito siya muling nabuhayan ng pag-asa. Kinabukasan, ikinagulat ni Will at Charles nang makitang kayang pakainin ng sanggol ang sarili kahit isang araw pa lang ito. Nang tingnan ni Will ang mga mata nito, nakita niya ang parehong berdeng mantsa. Makalipas ang 3 taon, pinangalanan ni Will ang chimp na Caesar, at patuloy niya itong pinag-aaralan. Sanay na si Caesar sa buhay ng tao at mahusay gumalaw kahit walang bantay. Tinuruan siya ni Will ng sign language at patuloy niyang sinusukat ang katalinuhan ni Caesar, kasama na ang perpektong pag-solve ng Lucas Tower Puzzle. Ang attic ang nagsisilbing kwarto ni Caesar, kung saan mahilig siyang manood ng mga tao mula sa bintana. Habang ni-record ni Will ang mga natuklasan niya tungkol sa katalinuhan ni Caesar, biglang may ingay sa itaas. Naabutan niya si Charles na agresibong inaagaw ang lampshade mula sa nurse niya at binasag ito. Dahil sa gulo, nag-resign ang nurse at sinabing dapat nasa nursing home na si Charles. Tumanggi si Will na ipadala ang ama sa ganoong lugar, kaya palihim siyang kumuha ng ilang vial ng ALZ-112. Ibinigay ni Will ang isang shot ng virus kay Charles habang nanonood si Caesar. Kinabukasan, nakita ni Will na muling mahusay tumutugtog ng piano si Charles. Naluha si Will sa tuwa habang unti-unting bumabalik ang dati niyang ama. Habang chine-check ni Will si Charles, pinapanood naman ni Caesar ang mga batang nagbibisikleta sa labas. Dahil sa curiosity, lumabas si Caesar sa bukas na bintana at pumasok sa shed ng kapitbahay para silipin ang bisikleta. Nahuli siya ng isang batang babae, at agad siyang hinabol ng ama nito, si Douglas Hunziker, gamit ang baseball bat. Sakto namang dumating si Will para pigilan si Hunziker at binitbit pa uwi si Caesar na may sugat. Dinala ni Will si Caesar kay Caroline, isang veterinarian sa zoo. Habang ginagamot, kalmado si Caesar at panay ang sign language kay Will. Namangha si Caroline at tinanong kung ano ang sinasabi ni Caesar. Medyo nag-alinlangan si Will pero sinabi niyang gusto raw ni Caesar na lumabas silang tatlo para kumain. Makalipas ang ilang araw, naging mas malapit sina Will at Caroline. Pinuntahan ni Caroline ang kwarto ni Caesar sa attic at pinuri si Will sa pagbibigay ng maayos na tahanan. Pero naglabas din siya ng concern kung ano ang mangyayari kapag tumanda si Caesar. Inamin ni Caroline na mahal niya ang mga chimpanzee, pero may takot din siya sa kanila. Parang nagbiro si Caesar at kunwaring binugbog si Will, tanda na naiintindihan niya ang sinasabi ni Caroline. Nagtawanan sila at iminungkahi ni Caroline na bigyan ng mas malawak na espasyo si Caesar sa labas. Dinala nila si Caesar sa Muir Woods. Tinanggal ni Will ang tali ni Caesar para makapaglakad-lakad ito ng malaya. Itinaas ni Caesar ang palad kay Will, at ipinaliwanag ni Caroline na parang humihingi siya ng permiso. Ginabayan ni Caroline ang kamay ni Will bilang pagsang-ayon, at mabilis na tumakbo si Caesar sa kagubatan na puno ng tuwa. Nakakita siya ng isang mataas na puno at agad itong inakyat. Masaya si Will na parang nasa tunay na tahanan si Caesar sa kalikasan. Lumipas ang 5 taon, sobrang napamahal kay Caesar ang Muir Woods. Palagi siyang umaakyat sa mga puno para tanawin ang lungsod ng San Francisco. Naging magkasintahan na rin sina Will at Caroline, pero minsan nagseselos si Caesar tuwing nakikitang ibinubuhos ni Will ang atensyon kay Caroline. Minsan, ginulo ni Caesar ang sweet moment nila pero kunwari lang siyang nang-aasar. Habang pauwi na sila, may asong tumahol ng malakas kay Caesar. Naiinis siya, kaya sumigaw siya at tinakat ito. Napansin ni Caesar ang tali niya, at nagtanong gamit ang sign kung isa ba siyang alaga. Maingat na ipinaliwanag ni Will na hindi siya alaga, kundi ama niya si Will. Pero kita sa mukha ni Caesar na hindi siya kontento sa sagot. Dinala siya ni Will sa Genesis at ipinaliwanag na dito namatay ang kanyang ina. Kinuha siya ni Will dahil sa eksperimento. Sinabi rin ni Will na ginamit ang ina ni Caesar para sa gamot na pareho rin niyang ibinigay kay Charles, at naipasa ng ina ni Caesar sa kanya ang epekto ng gamot. Pag-uwi nila, ikinwento ni Will kay Caroline na kinuha niya si Caesar para iligtas ito. Hindi niya inakalang may taglay pala itong espesyal na abilidad. Inamin niya na ang gamot ay para sana sa may sirang utak, pero dahil walang kailangang ayusin kay Caesar, mas lalo pa itong naging matalino. Nag-alala si Caroline at tinanong kung saan ba nababagay si Caesar sa lahat ng ito. Depensa ni Will, ang eksperimento niya ay makatutulong sa mga katulad ng ama niya at maibabalik ang mga buhay na nawala sa kanila.
Narinig ni Caesar ang pagtatalo nila mula sa attic. Tumitig siya sa sarili sa salamin, halatang nababahala sa natuklasan niya tungkol sa sarili niya. Kinabukasan, ayaw kumain ni Caesar. Napansin ni Will na baligtad gamitin ni Charles ang kubyertos, kaya tinulungan siya ni Caesar. Nagkatinginan sina Will at Caesar, parehong nag-aalala. Nang suriin ang dugo ni Charles, nadiskubre ni Will na nag-develop ito ng antibodies na siyang pumipigil sa epekto ng gamot. Samantala, lumabas mag-isa si Charles at sumakay sa kotse ni Hans Ekel. Sinubukan niya itong paandarin pero bumangga siya sa ibang sasakyan. Galit na galit si Hans Eker at sinigawan si Charles, na hirap ipaliwanag ang sarili. Pinanood ito ni Caesar mula sa attic. Sa sobrang galit, lumabas si Caesar, sinugod si Hans Eker at pinatumba ito. Tumakbo si Hans Eker pero hinabol siya ni Caesar. Sa sobrang galit, kinagat ni Caesar ang daliri ni Hans Eker hanggang matanggal ito, bago siya pinatigil ni Charles sa sigaw. Napagtanto ni Caesar ang ginawa niya at, puno ng pagsisisi, dahan-daang lumapit sa mga bisig ni Charles habang takot na pinagmamasdan siya ng mga kapitbahay. Dahil dito, dinala si Caesar sa isang primate sanctuary na pinapatakbo ni John Langdon, kasama ang anak niyang si Dodge at isa pang caretaker na si Rodney. Ipinahayag ni Will ang kanyang pag-aalala dahil hindi pa nakasama si Caesar sa ibang chimpanzee, pero sinigurado ni Langdon na magiging maayos si Caesar sa lugar na iyon. Sa una, natuwa si Caesar sa mas malaking espasyo, pero agad din siyang nalungkot nang mapagtanto niyang iiwan na siya roon. Nakiusap siyang makauwi, pero ang tanging nagawa ni Will ay sabihing babalik siya. Habang papalayo si Will, umiiyak si Caesar. Pagkaalis ni na Will at Caroline, dinala ni Dodge si Caesar sa kulungan, kung saan nakita niya ang iba pang mga primate na tila balisa at takot. Makaraan, sinubukan ni Will na magsampa ng apela para sa kalayaan ni Caesar, pero nabigo siya. Dahil sa inis, napataas ang boses niya sa clerk na walang pakialam at sinabihan lang siyang magpasalamat na hindi nila pinatay si Caesar. Sa bahay, malungkot si Charles sa pagkawala ni Caesar. Habang nag-uusap sila, bigla na lang tulala si Charles. Napagtanto ni Will na hindi na yumapekto ang virus at mabilis nang lumalala ang Alzheimer's ni Charles. Ayaw mawalan ng sabay ang ama at si Caesar, kaya persigido si Will na paunlarin pa ang virus. Para makumbinsi si Steven na ipagpatuloy ang proyekto, inamin ni Will na ginamit niya ito sa ama niya at naging matagumpay. Dahil nakita ni Steven ang posibilidad ng malaking kita, sinuportahan niya ang pagdevelop ng ALZ-113, isang gaseous version ng virus. Sa sanctuary, pinapahirapan si Caesar at pinapakain lang ng panas at maduming pagkain. Sa inis, inihagis niya ito pabalik kay Dodge, kaya binugahan siya nito ng hose. Pagkaalis ni Dodge, napaupo na lang si Caesar sa sulok ng kanyang kulungan. Miss na miss niya ang bahay kaya ginuhit niya ang bintana ng attic sa pader at sumandal dito. Dumating ang mga bagong unggoy para sa mga eksperimento ni Will. Sa unang pagsubok, pinili nila si Koba, isang chimp na marunong humiling ng pagkain. Habang ginagamot, biglang nagwala si Koba at natanggal ang mask ni Franklin, dahilan para malanghap niya ang ALZ-113. Samantala, sa sanctuary, lumabas si Caesar kasama ang ibang unggoy. Sa atrium, pinakita ng alpha chimp na si Rocket ang kanyang pagiging dominante, punit ang damit ni Caesar at binugbog siya hanggang sa mapatamba. Tumakbo si Caesar paakyat sa puno, pero sinundan siya ni Rocket at nahulog siya. Bago siya muling saktan, tinamaan silang dalawa ni Dodge ng tranquilizer. Sa Genesis, tuwang-tuwa si Steven nang makita niyang nakasulat ni Koba ang apelyido niya. Habang tuloy-tuloy ang mga pagsubok, biglang damyugo ang ilong ni Franklin. Kinagabihan sa kulungan, nilapitan ni Maurice, isang orangutan, si Caesar gamit ang sign language. Nagulat si Caesar, at ipinaliwanag ni Maurice na tinuruan siya sa isang circus. Nanunood silang dalawa habang may isa pang unggoy na kinaladkad palabas papuntang Genesis. Binalaan ni Maurice si Caesar na mag-ingat dahil hindi gusto ng mga tao ang matatalinong unggoy. Isang araw, dumalaw sina Will at Caroline. Sinabi ni Caesar gamit ang sign na nasasaktan siya. Naramdaman ni Will kung sino ang may kasalanan, kaya itinulak niya si Dodge sa pader, pero agad pumagitna si Langdon. Gusto sanang kunin muli ni Will si Caesar, pero pinaalalahanan siya ni Langdon na kailangan niya ng court order. Muling nakiusap si Caesar na umuwi na, pero malungkot na sinabi ni Will na hindi pa pwede at pananggakuan siyang kukunin siya balang araw. Habang papalayo sila, napasigaw si Caesar sa sakit at pagkadismaya. Sa kulungan, binura ni Caesar ang guhit ng bintana sa pader. Nang muling
kawalan ang mga unggoy sa atrium, umakyat si Caesar sa puno. Napansin niya ang hagdang patungo sa skylight at isang malaking gorilla na si Buck. Siya lang ang hindi kailanman pinapalabas ng kulungan. Sumilip si Caesar sa skylight at pinagmasdan ang tanawin ng lungsod. Makalipas ang ilang oras, dinala ni Dodge ang mga kaibigan niya sa enclosure at pinaglaruan ang mga unggoy. Gumamit siya ng taser sa bakal na rehas para manggulo. Nang masyadong lumapit ang isang kaibigan niya, sinunggaban ito ni Caesar at kinuha ang kutsilyo mula sa bulsa nito. Kinagabihan, ginamit ni Caesar ang kutsilyo para buksan ang kandado ng kulungan niya. Pinanood siya ni Maurice habang palihim siyang lumalabas. Binuksan ni Caesar ang kulungan ni Buck at maingat itong ginaisang. Nagalit si Buck sa pagkaabala at umungol, pero napahinto siya nang mapansin niyang bukas ang pinto. Hinikayat siya ni Caesar na lumabas, pero nagatubili si Buck at muling umatras. Biglang rumaga sa palabas si Buck at tumakbo sa malawak na espasyo. Pinanood siya ni Caesar habang malakas itong umuungol at nagpapakita ng lakas. Tumangala si Buck kay Caesar, nagpapakita ng pasasalamat sa kalayaang ibinigay sa kanya. Sunod na pinalaya ni Caesar si Rocket at hinarap ito. Natalo niya si Rocket at pinabagsak pero hindi niya ito sinaktan ng sobra. Napansin ni Rocket na nakalaya si Buck at pinanood sila ng lahat ng iba pang mga unggoy. Tinanggap ni Rocket ang pagkatalo, tinaas ang palad niya bilang pagsuko sa bagong alpha. Isang gabi, sinubukan ni Will bigyan ng ALZ-113 si Charles, pero tumanggi ito. Sa halip, hinawakan na lang ni Will ang kamay ng ama habang natutulog. Pagkagising niya, pumanaw na si Charles. Habang naglilinis pagkatapos ng burol, nakakita si Will ng litrato nila ni Caesar. Dahil sa lungkot na nararamdaman ni Will, pinayuhan siya ni Caroline na tanggapin na may mga bagay talagang hindi kayang baguhin. Nadiskubre ni Will na minadali ni Steven ang proseso para agad may benta ang ALZ-113. Binalaan ni Will si Steven tungkol sa posibleng masamang epekto nito sa tao, pero pinaalala ni Steven na mismong ama ni Will ang ginamitan ng experimental drug. Nang bantang masira ang career niya, nagpasya si Will na magbitiw sa trabaho. Samantala, lumalala ang kondisyon ni Franklin kaya nagpunta siya sa bahay ni Will para humingi ng tulong, pero wala doon ang sino man. Sa labas, nasalubong niya si Hans Iker at di sinasadyang nabahingan niya ito ng dugo. Di naglaon, binayaran ni Will si Langdon para mapalaya si Caesar. Pero nang marating niya ito, nanatiling galit si Caesar at isinara ang kulungan, tumangging sumama. Kinagabihan, pinamigay ni Caesar ang mga cookies kay Rocket para makuha ang tiwala ng iba pang mga unggoy. Kinaumagahan, habang nasa atrium ang mga unggoy, tinanong ni Maurice kung bakit niya ito ginagawa. Ipinaliwanag ni Caesar na mahina ang isang unggoy, pero kung magkakasama sila, malakas sila. Sumagot si Maurice, tanga naman ang mga unggoy. Natahimik si Caesar at pinagmasdan si Rodney habang tinatype ang code sa door lock. Kinagabihan, ginamit ni Caesar ang code para makalabas. Binuksan niya ang skylight at bumalik sa bahay ni Will. Doon, nakita niyang magkasamang natutulog sina Will at Caroline. Nahanap niya ang ALZ-113 at napagtanto niyang ito ang nagpapatalino sa mga unggoy. Dinala niya ito pabalik sa sanctuary at ginamit sa mga unggoy. Kinaumagahan, napansin ni Caesar ang berdeng detalye sa mga mata ng mga unggoy, palatandaan na naging sobrang talino na sila. Napansin ni Langdon na nagtipon at nakatayo ng diretso ang mga unggoy pero binaliwala lang niya ito. Samantala, natagpuan si Franklin na duguan at wala ng buhay sa kama niya. Pagkatapos noon, tumangging bumalik si Caesar sa kulungan niya at pinasimulan ang kaguluhan laban kay Dodge. Nang tinawag siyang maruming unggoy, sumigaw si Caesar ng hindi at pinatumba si Dodge. Pinalaya niya ang lahat ng mga unggoy. Tinangka ni Rodney na pigilan sila pero inatake siya. Hindi siya sinaktan ni Caesar at kinulong na lang dahil wala naman itong ginawang masama sa kanila. Nagkamalay si Dodge at kinuha ang taser pero binugahan siya ni Caesar ng hose. Tumama ang tubig sa kuryente at pumatay kay Dodge. Lumabas ang mga unggoy sa skylight at nahati sa dalawang grupo, isang pinamumunuan ni Caesar at isa ni Buck. Kinaumagahan, napansin ni Will na may bumukas kamakailan sa kwarto ni Caesar kaya tumawag siya sa sanctuary, pero walang sumagot. Pumunta sila ni Caroline doon at natagpo ang wasak ang lugar. Nahanap nila ang bangkay ni Dodge at ang lalagyang butas ng ALZ-113. Natagpuan ni Caroline si Rodney na nagsabing nagsalita si Caesar. Sa mga subdivision, nagulat ang mga tao habang tumatawid sa mga puno ang mga unggoy.
Narating ng grupo ni Caesar ang Genesis at winasak ang mga laboratorio habang pinalalaya ang mga nakakulong na primates, kabilang si Koba. Tumanggap ng tawag si Steven tungkol sa pagkamatay ni Franklin dahil sa ALZ-113. Pagpasok niya sa wasak na lobby, nakita niyang pinagmamasdan siya ng mga unggoy mula sa itaas. Agad siyang lumabas at tumakas gamit ang chopper. Sa zoo, natuwa pa sa una ang mga tao dahil lumalabas na ang mahiyain na mga unggoy. Bigla na lang sumugod si Buck at nagsigawan ang mga tao sa takot. Binangga ni Buck ang bakod at pinalaya ang mga nakakulong na unggoy. Ginamit nila ang sirang rehas bilang sandata at sumama sa iba para sugurin ang syudad. Nagwala ang mga unggoy sa mga kalsada. May isang unggoy na nahuli ng animal control pero dumating sina Caesar at binato ng sibat ang truck. Bago pa makaalis ang driver, nailigtas nila ang natrap na unggoy. Naghasik sila ng kaguluhan, winasak ang mga opisina at iba pang mga establishmento. Pagdating ng mga pulis, inihagis ni Maurice ang takip ng imburnal sa kanila habang binangga naman ni Buck ang isang poste ng ilaw. Pag-akyat sa ibabaw ng cable car, tumingin sina Caesar at ang kanyang grupo patungo sa Golden Gate Bridge. Sa gitna ng matinding traffic sa tulay, sumugod ang grupo ng mga unggoy. Nakita sila ni Will at Caroline at napagtanto nilang patungo ang mga ito sa kagubatan. Mula sa itaas, pinagmamasdan ni Steven at ng mga opisyal ang paggalaw ng mga unggoy papuntang Hilaga. Sa dulo ng tulay, nakaabang ang mga pulis na handang paputukan sila. Napansin ni Caesar ang mga tao sa unahan kaya agad siyang huminto. Inutusan niya ang ibang unggoy na umakyat habang ang iba ay dumaan sa ilalim ng tulay. Lumikha ng abala si Caroline para makalusot si Will sa hanay ng mga pulis. Nanginginig si Will habang nasasaksihan ang banggaan ng mga unggoy at tao. Sinugod ni Caesar ang isang pulis at pinabagsak ito, habang hinarap naman ni Buck ang isa pa. Bago pa makasakit si Buck ng sobra, inutusan siya ni Caesar na tumigil, at agad naman siyang sumunod. Isang unggoy ang tinamaan ng bala mula sa chopper, dahilan para magalit si Maurice. Dahil sa makapal na fog, hindi matukoy ng mga sundalo ang eksaktong kinaroroonan ng mga unggoy. Pinagulong ng mga gorilya ang isang bus at ginamit itong panangga. Habang papalapit ang mga unggoy sa tulay, pinangunahan ni Caesar ang pag-atake. Mula sa itaas, tumalon ang mga unggoy sa mga tao habang ang mga nasa ilalim ay umaakyat muli. Sama-sama nilang nalupig ang mga kalaban. Nakahabol si Will at tinawag si Caesar. Nagkatinginan silang dalawa, pero biglang sumulpot ang chopper at pinaputukan sila. Para protektahan si Caesar, tumalon si Buck sa chopper at inatake ang mga sundalo. Bumagsak ang chopper at sumabog sa tulay. Hinayla ni Caesar si Buck mula sa mga guho, pero malubha na ang kanyang sugat. Habang hawak ang kamay ni Caesar, binawian ng buhay si Buck. Sumisigaw ng tulong si Steven, pero tiningnan lang siya ni Caesar ng seryoso bago siya tinalikuran. Sa halip, lumitaw si Koba, palaban ang anyo, at sinipa ang chopper pababa ng tulay. Sumigaw si Steven habang nahuhulog. Sumakay si Will sa isang police car at sinundan ang mga unggoy hanggang sa kagubatan. Tinawag niya si Caesar, pero sinalubong siya ni Koba at itinumba. Dumating si Caesar at pinatigil si Koba. Humingi ng tawad si Will at nangakong paprotektahan si Caesar kung uuwi siya. Hinayla siya ni Caesar palapit at mamulong, "Nasa bahay na ako." Nagulat si Will sa narinig pero tinanggap niya ito. Bumalik si Caesar sa mga unggoy na ngayon ay nakatayo na ng tuwid at malinaw na kinikilala siya bilang pinuno nila. Sa pahintulot ni Will, umakyat si Caesar sa mga tuktok ng puno at muling minasdan ang tanawin ng San Francisco. Ilang sandali pa, dumating si Hans Iker sa paliparan. Damyugo ang ilong niya habang nakapila at huminto siya para panasan ito. Nagpatuloy siyang naglakad papunta sa kanyang flight, hindi niya alam na daladala na niya ang mapanganib na virus. Pagkatapos ng unang bahagi ng pelikula, kumalat na sa buong mundo ang tinatawag na monkey flu na dulot ng ALZ-1113 compound. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang sakit, digmaan, at kaguluhan na halos nagpabure sa sangkatauhan. Iilan na lang ang natirang mga tao na may natural na immunity laban sa pandemya. Mas nakakatakot pa, nagkaroon ng banggaan sa pagitan ng mga tao at ng mga unggoy, hindi lang iilang unggoy, kundi isang buong kaharian ng malalaking unggoy na sobrang talino. Sa simula ng pelikula, makikita ang eksena kung saan ang mga unggoy ay nagsasagawa ng malaking pangangaso. Itinuturo ni Caesar, ang hari ng mga unggoy, sa kanyang anak kung paano mangaso ng isang kawan ng mga hayop. Itinaas ni Caesar ang kanyang kamay, kaya nagkagulo at nagsitakbo ang mga antelope. Nagkaroon ng banggaan si Koba at ang mga hayop, dahilan para mahulog ang ilan sa patibong na inihanda ng mga unggoy. Pero sa harap ng panganib, nagpanik ang buong kawan at nagsalpukan sa hukbo ni Caesar. Inihagis mismo ni Caesar
ang isang puno, kaya bumagsak ang isang antelope sa lupa. Bigla niyang napagtanto ang panganib at agad niyang pinaalalahanan ang anak niya na mag-ingat. Maya-maya, inatake si Blue Eyes ng isang matandang oso. Mabilis na tumalon si Caesar para iligtas ang kanyang anak, pero kahit anong gawin niya, hindi niya matalo ang malaking oso. Biglang dumating si Koba mula sa itaas at sinaksak ng isang malaking sibat ang oso. Nagpasalamat si Caesar kay Koba sa kanyang pagtulong at pinaalalahanan ang anak niya na mag-isip muna bago kumilos. Pagkatapos ng pangangaso, bumalik ang mga unggoy habang nakasakay sa kabayo, papunta sa kanilang kampo malapit sa dam. Malaki na ang naging progreso ng sibilisasyon ng mga unggoy. Si Maurice ay nagsisilbi ng guro ng Ingles, at ang mga batang unggoy na may A113 gene ay napakatalino. Sa loob ng isang taon, marunong na silang bumasa at sumulat na parang normal na tao, at mas mabilis pa ang kanilang natutunan kumpara sa mga tao. Ngayong araw, nanganak ang asawa ni Caesar ng isa pang anak na lalaki. Tinawag niya si Blue Eyes para ipakilala sa bagong kapatid, at muling nagbuklod ang kanilang pamilya. Maya-maya, kinausap ni Caesar si Maurice, ang kanyang tagapayo, tungkol sa kanyang nararamdaman. Nagmuni-muni sila kung gaano kalayo na ang narating ng lahi ng mga unggoy. Sa kabila ng lahat ng progreso, inamin ni Caesar na paminsan-minsan iniisip pa rin niya ang mga tao, kahit halos wala nang natitira sa kanila. Habang nag-iikot sa gubat, biglang nakatagpo ni na Blue Eyes at Ash, anak ni Rocket na isa ring kilalang unggoy, ang isang tao. Sa takot, binaril ng tao si Ash at napatay ito. Nang marinig ang putok ng baril, dumating ang iba pang grupo para magbigay ng suporta. Naging tensyonado ang sitwasyon, lalo na nang makita ni Rocket ang kanyang anak na binaril. Tumayo si Caesar sa isang malaking bato at iniutos sa mga unggoy na manatiling kalmado. Nilapitan siya ni Malcolm, ang leader ng grupo ng mga tao, at ipinaliwanag na wala silang masamang intensyon. Dahil dito, ibinaba ng lahat ang kanilang mga armas. Sumigaw si Caesar at inutusan ang mga tao na umalis na agad. Sa takot, mabilis na tumakas ang grupo. Pagkaalis nila, inutusan ni Caesar si Koba, ang kanyang kanang kamay, na sundan ang bakas ng mga tao. Hindi alam ni Malcolm na ang pagkakamaling iyon ang magpapasimula ng isang malaking digmaan. Dinala ng grupo ang kanilang mga lider sa isang tagong base sa lungsod. Natatakot pa rin ang isang kalbong lalaki dahil sa nakita niyang nagsasalita at may mga armas na sibat ang mga unggoy. Takot siyang sundan at patayin sila ng mga ito. Sa wakas, nakarating sila sa base na nasa isang mataas na tore. Masaya ang grupo na nakarating. Sila nang ligtas, pero hindi nila alam na natunton na rin ni Koba at ng kanyang mga tauhan ang lugar na iyon. Nagdeklara si Koba ng masama, atakihin na natin ang mga tao bago nila tayo sirain. Binabaril nila ang anak mo, Rocket, pero binalaan sila ni Caesar na ang pagsisimula ng digmaan ay maaaring magpabagsak sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Hinikayat niya ang mga unggoy na isipin ang kinabukasan ng kanilang lahi, pero dahil sa dinanas na pang-aabuso ni Koba mula sa mga tao noon, gusto pa rin niyang patunayan ang kanyang lakas. Kaya kahit may pag-aalinlangan, pumayag si Caesar na magmarcha patungo sa kampo ng mga tao. Kinaumagahan, naglakbay ang mga unggoy papuntang lungsod, sakay si Caesar sa isang maamong kabayong pandigma, mistulang isang hari. Natakot ang mga tao sa kanilang nakita, pero ang pakay ng mga unggoy ay makipag-usap, hindi makipagdigma. Matapang na humarap si Malcolm para makipagnegosasyon kay Caesar, ang hari ng mga unggoy. Sinabi ni Caesar na ayaw ng mga unggoy ng digmaan, pero kung mapipilitin, lalaban sila. Kung alam nyo ang tama, hindi nyo kami gagalawin, at wala kaming balak sakupin ang inyong teritoryo, sabi ni Caesar. Ibinigay niya pabalik ang bag kay Malcolm at bumalik na ang buong grupo ng unggoy sa kanilang tahanan. Galit na tumingin si Koba kay Malcolm, halatang gusto niyang salakayin ang lahat ng naroon, pero tahimik na sumunod na lang siya kay Caesar. Naiwan ang mga tao na nagtataka, naguguluhan, at nag-aalala. Parang nawalan na sila ng pag-asa matapos makita ang kapangyarihan ng mga unggoy. Sabi ni Dreyfus, kritikal na ang sitwasyon, kailangan na nilang kunin ang dam sa itaas para maibalik ang kuryente sa lungsod. Tumataas na ang presyo ng gasolina at ang natitirang enerhiya ay tatagal na lang ng 2 linggo. Nagpasya si Dreyfus na handa na silang hamanin ang hukbo ng mga unggoy. Pero humiling si Malcolm ng 3 araw para makipagnegosasyon kay Caesar. Kung magtatagumpay ako, maiiwasan natin ang walang saysay na pagdanak ng dugo, sabi niya. Tumugon si Dreyfus, kung walang sagot sa loob ng 3 araw, uutusan ko ang mga tao na magsagawa ng isang ganap na atake. Kinabukasan, agad naghanda si Malcolm para umalis. Alam niyang delikado ang kanyang gagawin pero kailangan niyang subukan dahil kung hindi, siguradong mauuwi sa digmaan. Nagpilit ang kanyang asawa at mga anak na ihatid siya. Nagmaneho si Malcolm papasok sa umuyulang kagubatan, iniwan ang kanyang grupo at naglakad mag-isa papasok sa teritoryo ng mga unggoy. Hindi nagtagal, nahuli siya ng isang malaking
malaking chimpanzee na sumigaw at dinala siya kay Caesar. Naroon ang lahat ng pinuno ng mga unggoy, mula sa mga opisyal hanggang sa mga militar. Pinaluhod si Malcolm sa harap ni Caesar. Nagmakaawa siya na makausap ang hari ng mga unggoy, pero sumigaw si Koba, mga sinungaling ang mga tao. Sabay taas ng sibat niya, handang tapusin si Malcolm doon din mismo. Tahimik na tinaas ni Caesar ang kamay, senyales para itigil si Koba. Sinabi ni Malcolm na gusto niyang ipakita kay Caesar ang isang bagay sa dam sa itaas. Dinala niya si Caesar sa hydroelectric dam at ipinaliwanag na ito na lang ang natitirang pag-asa ng mga tao para hindi magutom at mamatay. Nagmakaawa si Malcolm na payagan silang ayusin at paandarin ulit ang dam para magkakuryente. Pumayag si Caesar pero may kondisyon, kailangang ibigay ng mga tao ang lahat ng kanilang mga baril para sirain. Kinagabihan, pagod na pagod si Ash sa pagbabasag ng mga baril. Nag-aalala si Koba na baka gamitin ng mga tao ang kuryente para maging mas mapanganib. Gusto niyang patayin na ang lahat ng tao habang mahina pa sila, pero sinabi ni Caesar na hindi dapat itulak sa bingit ang mga tao. Sumigaw si Koba, pinahirapan nila ako, pero tiningnan siya ni Caesar ng seryoso, kaya natakot si Koba at natahimik. Gayunman, nagsimula na si Koba na mag-isip ng pagtataksil. Sinabi ni Caesar sa kanyang anak na puno ng galit si Koba laban sa mga tao. Pero sa totoo lang, ganito rin ang takot ng mga tao kay Koba. Kinagabihan, may isang opisyal na nagsabing ang mga unggoy ay iba sa mga tao dahil mas marunong silang mag-adapt sa kapaligiran. Si Carver, yung bumaril kay Ash sa simula ng pelikula, ay naalala ang sakit na pumatay sa mga kamag-anak ni na Malcolm at Ellie. Kinabukasan, pinuntahan ni Maurice ang tent ng anak ni Malcolm. Nagtanong si Caesar kay Maurice kung nasaan si Koba dahil hindi ito nagpapakita. Samantala, palihim na nagmamanman si Koba sa mga tao at napansin niyang abala ang mga ito sa paghahanda ng mga armas. Dinala ni Koba ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan at pumasok sa imbakan ng bala, nagtatanong kung bakit ganoon kalaki ang inilalaan ng mga tao sa armas. Habang nagtataka si Koba, nahuli siya ng 2 sundalo. Nagkunwari siyang parang tanga at nagsimulang sumayaw sa harap ng mga sundalo. Nagtawanan ang dalawa at pinalayas lang si Koba. Samantala, nakapasok na ang grupo ni Malcolm sa hydroelectric dam pero naharap sila sa panibagong problema. Nang paputukin ang generator, bumagsak ang luma ng dam at natrap ang isa sa mga kasamahan nila. Nilimot ni Caesar ang galit at tumulong para mailigtas ang tao. Tumalon ang bunsong anak ni Caesar at nakipaglaro sa grupo ni na Malcolm. Napaka-cute niya kaya tuwang-tuwa ang lahat. Mukhang unti-unting nagkakaroon ng ugnayan ang mga tao at unggoy. Pero hindi alam ng bata ang gagawin kaya nagtakip siya ng baril sa bag. Aksidenteng nakita ito ng bunsong anak ni Caesar. Nataranta ang lalaki at kinuha ang baril para takutin si Blue Eyes. Mabilis na itinulak ni Caesar ang lalaki, dinampot ang baril mula sa lupa, at itinapon ito sa lawa. Disappointed si Caesar at pinalayas ang grupo ni Malcolm. Sa oras na iyon, may matinding lagnat ang asawa ni Caesar. Nagkataon, doktor si Ellie, ang asawa ni Malcolm, at may dalang antibiotics. Dahil dito, pinayagan ni Caesar ang grupo ni Malcolm na manatili ng isang araw para ayusin ang planta ng kuryente. Nangako rin siyang papayagan ang mga unggoy na tumulong sa lahat, pero sinabi ni Malcolm na kailangan niyang paalisan agad ang kalbong lalaki. Kasabay nito, bumalik si Koba. Nang makita niyang tumutulong ang mga unggoy sa mga tao, agad siyang nagpunta sa hydroelectric dam para manggulo. Tinulak ni Koba ang anak ni Malcolm, pero hindi pa rin niya makita si Caesar. Galit na galit siyang sumigaw, tinatawag si Caesar para harapin siya. Iniisip ni Koba na ang pagtulong ni Caesar sa mga tao ay naglalagay sa panganib sa mga unggoy. Sa rurok ng kanyang galit, inakusahan niya si Caesar na mas mahal ang mga tao kaysa sa sariling lahi, baka nga higit pa sa pagmamahal niya sa sarili niyang anak. Dahil dito, nagalit si Caesar at ilang ulit siyang sinampal. Matapos bugbugin ni Caesar, tumigil si Koba sa pagiging bastos. Sinabi ni Caesar, hindi tayo pumapatay ng kapwa unggoy, at pinatawad si Koba. Pero ang pagpapatawad na ito ang nagpatibay sa desisyon ni Koba na maghimagsik. Si Blue Eyes naman ay nagsimulang umiwas sa kanyang ama dahil sa nangyari. Hindi na rin naglakas loob ang ibang unggoy na pag-usapan kung gaano karaming baril ang mayroon ang mga tao. Lumapit si Koba kay Blue Eyes at kunwari nag-aalala na baka saktan ng mga tao si Caesar. Kinabukasan, binigyan ng anak ni Malcolm si Maurice ng isang aklat bilang alaala at nagpasalamat sa pagtulong ng unggoy. Masaya sina Malcolm at Ellie na natutong magmahal ng unggoy ang kanilang anak. Samantala, 2 sundalo ang nag-e-ensayo sa shooting range sa imbakan ng bala. Dumating si Koba, nagmamasid habang nagkukunwaring inosente para hindi mapaghinalaan. Mabilis niyang nakuha ang loob ng mga sundalo, at mas lumakas ang loob niya nang makakuha siya ng alak at nakipag-inuman pa sa kanila. Nang makitang nagtagumpay ang plano niya, ninakaw ni Koba ang baril ng isang
isang sundalo at binaril ito. May masamang ngiti sa mukha, binaril din niya ang isa pa. Wala nang makapipigil sa ambisyon ni Koba. Bumalik siya sa kagubatan at pinatay ang kalbong lalaki sa kotse. Samantala, na-activate na ang hydroelectric power plant. Masayang nakipagkamay si Caesar kay Malcolm. Dinala sila ni Caesar sa Twindon, tumingin sa lungsod na muli nang nagliwanag. Pero hindi pa sila nagtatagal sa kasiyahan, may paparating na sakuna. Palihim na sinunog ni Koba ang bahay ni Caesar, pagkatapos ay dinala ang baril at binaril si Caesar mula sa likod. Nagpanik ang mga unggoy. Pinulot ni Blue Eyes ang baril at dinala ito kay Koba. Tumayo si Koba at nagdeklara, ang mga tao ang pumatay kay Caesar. Sinunog nila ang bahay ng ating hari. Nakita ni Maurice ang lahat at palihim na tinulungan ang grupo ni Malcolm makatakas. Inudyukan ni Koba ang mga unggoy na lusubin ang mga tao para iganti ang kanilang hari. Halos perpekto na ang plano niya para agawin ang pamumuno. Inutusan niya ang mga tauhan na pamunuan ang hukbo ng mga unggoy para umatake sa base ng mga tao. Yamakap siya kay Blue Eyes at nangakong ipaghihiganti ang ama nito. Daan-daang unggoy ang sumugod patungo sa lungsod. Nakatago ang grupo ni Malcolm sa mga damuhan, swerte at nakaligtas. Sa kabilang banda, abala pa rin ang mga tao sa pagdiriwang ng pagkakaroon ng kuryente, di alam ang paparating na kapahamakan. Tinitingnan ni Dreyfus ang kanyang iPad, naaalala ang masasayang araw kasama ang pamilya bago sila kinuha ng salot ng mga unggoy. Sa labas, umatake na ang hukbo ni Koba. Matalino sila at agad nilang nakuha ang armory, binigyan ang bawat unggoy ng baril. Personal pang pinili ni Koba ang baril ni Blue Eyes para sa paghihiganti. Samantala, nagsibalikan ang mga gwardya para i-report kay Dreyfus na nahulog na ang ammunition depot. Mabilis na pinindot ni Dreyfus ang alarm at tinipon ang lahat ng mamamayan sa ikalawang imbakan ng armas para maghanda ng depensa. Kinuha niya ang megaphone at pinalakas ang loob ng lahat, handang lumaban hanggang kamatayan para protektahan ang natitirang sangkatauhan. Habang sumugod ang mga unggoy, wild silang nagpapaputok ng mga baril papunta sa depensa ng tao. Determinado si Dreyfus na hindi sumuko. Nagpatuloy ang matinding sagupaan. Punong-puno ng galit si Koba sa mga taong nagdisekta sa kanya noon. Wala siyang pakialam kahit dugo ng kapwa unggoy pa ang dumaan sa kanyang kamay, basta't makasulong lang para patayin ang mga tao. Lumaban tayo para mabuhay. Sigaw ni Koba habang pinapaabant ang hukbo. Sa itaas, patuloy na gumaganti ang mga sundalo. Bumagsak isa-isa ang mga hindi handang unggoy, nakahandusay sa lupa. Napagtanto ni Blue Eyes na tama ang kanyang ama, ang digmaan ay magdadala ng kapahamakan sa mga unggoy. Habang lumalala ang sitwasyon, tinulak ni Koba ang kasamang unggoy para maagaw ang kabayo. Sumakay siya, kinuha ang dalawang baril, at walang tigil na nagpaputok habang humaharurot papunta sa harapan parang isang bihasang mamamatay tao. Kahit may pagkapasaway si Koba, bahagya pa rin nirerespeto siya ng mga tao. Dahil dito, muling nabuhayan ng loob ang hukbo ng mga unggoy at muling sumugod sa labanan. Pero delikado ang sitwasyon. Kinuha ni Dreyfus ang isang malaking baril at pinasabog ang tangke ng gasolina. Naglikha ito ng pader ng apoy para hadlangan ang pagsugod ng mga unggoy. Hindi sumuko si Koba. Nagutos siya na ang mga unggoy ay umakyat sa mga cable ng kuryente para pasukin ang depensa ng mga tao. Dahil dito, nagulo ang depensa ng tao at nakalusot ang mga unggoy. Matapang na sumugod si Koba, nakasakay sa kanyang kabayo, dumaan sa apoy at nanguna sa pagsalakay. Akala nila ay mapuputol na ang depensa ng tao, nang biglang may malakas na putok. Lumingon si Koba at nakita ang isang tangke na sumusugod mula sa likod. Hindi niya inasahan ang katapangan ng tao sa ibabaw ng tangke, patuloy na nagpapaputok sa mga unggoy. Galit na galit si Koba, sumakay sa kanyang kabayo at tumalon papunta sa tangke, pinatay ang sundalong may hawak ng machine gun. Nakita niyang kapakipakinabang ang tangke kaya kinuha niya ito at ginamit para wasakin ang huling gate ng depensa. Nalusutan ng mga unggoy ang depensa at walang awa nilang pinatay ang mga inosenteng tao. Napilitang umatras si Dreyfus at ang kanyang mga sundalo para maghintay ng kontraopensa. Sa loob lang ng isang oras, bumagsak ang huling depensa. Kinabukasan, bihag na ng mga unggoy ang mga tao habang patuloy ang pamamaslang ng hukbo ni Koba. Isang tao ang naglakas loob na lumaban, pero malas niya at si Koba pa ang nakasalubong niya. Hinablot ni Koba ang bakal na pamalo at inihagis ito kay Ash, pinapapatay ang tao. Tumutol si Ash, anak ni Rocket, at sinabing hindi ito ang nais ni Caesar. Walang sinabi si Koba, bagkus, binuhat niya si Ash at inihagis pababa sa hagdan. Doon niya tuluyang ipinakita na siya na ang bagong pinuno ng mga unggoy. Samantala, nagtatago si Malcolm at ang kanyang pamilya sa bundok. Natagpuan nila si Caesar na malubhang sugatan pero buhay pa. Dali-dali nila itong isinakay sa sasakyan para gamutin. Ipinahiwatig ni Caesar na si Koba ang may kagagawan ng lahat. Hindi nagtagal, nahuli ni Koba ang lahat ng tao
tao at kinulong sila sa mga hola, parang mga hayop. Maging ang mga loyal kay Caesar ay ginapos din. Walang nagawa ang anak ni Caesar kundi mapanood ang lahat. Pinalihim ni Maurice kay Blue Eyes na magtago muna para sa kanyang kaligtasan. Habang ibinabalik ni Malcolm si Caesar sa kanyang lumang tahanan, tinuring niya itong kaibigan. Maingat niyang pinaupo si Caesar sa silya at natuklasan ang lumang litrato ni Caesar bilang isang batang unggoy. Kinailangan ni Ellie ng surgical equipment para iligtas si Caesar pero wala silang kagamitan. Nagdesisyon si Malcolm na isugal ang kanyang buhay para makapasok sa lungsod sa pamamagitan ng subway. Isa-isa niyang kinolekta ang mga kailangang gamit habang sa labas, naghuhuli at kinukulong ng mga unggoy ang mga tao. Napakadelikado ng sitwasyon, kapag nahuli siya, tiyak ang kamatayan. Nagtago si Malcolm pero naglapa na ang mga unggoy. Swerte siyang nakatakas, pero natuklasan siya ni Blue Eyes. Sa kabutihang palad, mabait si Blue Eyes gaya ng kanyang ama kaya nagkunwaring hindi siya nakita. Ibinunyag ni Malcolm kay Blue Eyes na buhay pa ang kanyang ama. Agad na sumama si Blue Eyes kay Malcolm. Pagdating nila, nakita ni Blue Eyes ang sugat ng kanyang ama. Nagalit siya sa pamilya ni Malcolm, pero ipinaliwanag ni Caesar na si Koba ang may kagagawan. Sinabi ni Blue Eyes na ligtas ang kanyang ina at kapatid pero halos lahat ng unggoy ay sumusunod na kay Koba. Kinagabihan, nang medyo gumaling si Caesar, umakyat siya sa kanyang silid at nanood ng video kasama si Will noong bata pa siya, paalala ng kanyang pinagmulan at ng lalaking nagpalaki sa kanya. Ngumiti si Caesar matapos mapanood ang video. Biglang lumitaw si Malcolm sa likod niya. Kita sa mga mata nito ang kabaitan. Nagtanong si Malcolm kung sino ang lalaki sa video. Sabi ni Caesar, isa siyang mabuting tao, katulad mo. Kinabukasan, napansin ng strategist na si Maurice ang signal mula kay Caesar habang nakasakay sa bus. Agad na intindihan ng mga loyalista ni Caesar, buhay pa ang kanilang hari. Kinagabihan, lihim na kumilos ang mga tapat kay Caesar. Hinuli nila ang mga tauhan ni Koba at ginapos ang mga ito sa loob ng isang sasakyan. Inutusan ni Maurice ang kanyang mga kasama na itumba ang sasakyan, pinatay ang lahat ng sundalo ni Koba. Nakita ito ni Blue Eyes at dali-daling binuksan ang pinto para palayain ang mga loyalistang unggoy. Nagbigay pa siya ng cover fire para makaligtas ang mga tao at unggoy, sabay pinamunuan ang mga ito papunta kay Caesar. Pero kailangan nilang magmadali, paparating na si Koba. Maingat na pinangunahan ni Malcolm ang mga unggoy sa isang tunnel. Ngunit habang naglalakad, narinig nila ang putok ng baril sa kalsada. Kaya nagdesisyon si Malcolm na hatiin ang grupo. Sumunod kay Caesar ang mga unggoy, umakyat sila sa ibabaw at diretsyong nagtungo sa tore. Alam ni Malcolm na si Dreyfus ang namumuno sa resistance. Nagutos si Dreyfus na maglagay ng malalakas na C4 explosives. Desidido siyang wasakin ang lahat, pati na ang mga unggoy. Hindi matanggap ni Malcolm ang ganitong kalupitan. Kaya tinutukan niya ng baril si Dreyfus. Iginiit na bigyan muna ng pagkakataon si Caesar. Sa tore, hirap na hirap pa ring umakyat si Caesar dahil sa sugat niya, pero nakita siya ng mga unggoy. Nagtipon sila sa paligid ng kanilang hari. Si Koba, na nasa taas, napansin ang kakaiba, nakalapit na si Caesar. Dahan-daang naglakad ang Monkey King papalapit sa Tridor. Sinabi ni Koba ang batas ng kanilang lahi, ang pinakamalakas ang dapat mamuno. Ibinaba niya ang baril at sumugod kay Caesar. Kahit sugatan, pinanatili ni Caesar ang dignidad niya bilang hari. Niyakap niya si Koba at itinapon ito pababa, dahilan para bumagsak ang scaffolding at masugatan si Koba sa tiyan. Pero tuso si Koba, kumuha siya ng bakal na pamalo at muling umatake. Pumulot naman si Caesar ng bakal na plate, ginawang panangga. Pero galit na galit si Koba, sinira ang shield ni Caesar. Sinubukan ni Caesar na kumbansihin si Koba na itigil na ang laban, pero lalo lang nagalit ang Tridor. Wala nang magawa si Caesar kundi labanan siya. Bigla siyang sumugod, tinamaan ang sugat ni Koba, at nagkaroon ng upper hand. Nanginginig sa sakit si Koba at muling gumamit ng maruming taktika, sinipa niya pababa ang scaffolding. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog si Caesar pero agad nakasabit gamit ang kadena. Samantala, si Dreyfus sa ibaba, tinanggap na ang kanyang kapalaran. Hinailan niya ang wire, pinindot ang detonator, at sumabog ang paligid, umakyat ang apoy, yumanig ang tore. Sa huling sandali, nakasabit si Caesar sa kadena at ligtas na nakapasok, pero malapit nang gumuho ang tore. Muling bumangon si Koba mula sa guho, habang tinutulungan ni Caesar ang mga sugatang kasama, lihim namang kinuha ni Koba ang baril. Ibinaba niya ang pamalo, pero biglang binunot ang baril at pinaputukan si Caesar. Tumakbo ang mga loyalista, sinagip si Caesar mula sa mga bala. Nag-init si Caesar, kumuha siya ng malaking bakal at itinapon kay Koba. Nagpaputok pa rin si Koba, desperado. Sa huli, sumugod si Caesar, tinulak si Koba palapit sa bingit. Nagmamakaawa si Koba, bawal pumatay ng kapwa unggoy, magbabago na ako, pero hindi na pinatawad
ni Caesar ang mga kasalanan ng traidor. Binitiwan niya si Koba, at nahulog ito sa kamatayan. Nagutos si Caesar na umatras ang lahat ng unggoy mula sa gumuguhong tore. Sa ibaba, muling nagtagpo sina Caesar at Malcolm. Nagmamadaling sinabi ni Malcolm, "Caesar, kailangan ninyong umalis. Paparating na ang mga sundalo." Alam ni Caesar, matapos ang lahat ng nangyari, hindi na maiiwasan ang digmaan sa pagitan ng tao at unggoy. Pero bilang pinuno, handa siyang ipaglaban ang kanyang lahi hanggang sa dulo. Niyakap ni Caesar si Malcolm, at nangakong kung magkikita sila muli, magiging magkaibigan silang tunay. Bumalik si Caesar sa kanyang pamilya. Sa pagtatapos ng laban, lumuhad ang lahat ng unggoy sa harap ng kanilang hari, handa sa paparating na labanan. Matagal na ang nakalipas, nagkaroon ng eksperimento sa agham na nagkamali at nagresulta sa pagusbong ng mga matatalinong unggoy. Pero kasabay nito, halos naubos ang sangkatauhan dahil sa isang nakamamatay na flu. Nabuo ang isang bagong sibilisasyon ng mga unggoy na pinamumunuan ni Caesar. Sinubukan nilang makipagkasundo sa mga tao, pero nauwi rin ito sa labanan ng si Koba, isang rebelde at dating kaalyado ni Caesar, ay nagsimula ng pag-atake laban sa mga tao. Nakapagpadala ang mga tao ng distress call sa isang military base sa Hilaga, kaya nagpadala ang mga ito ng isang walang-awang colonel kasama ang kanyang tropa para lipulin ang mga unggoy. Ilang taon ring nakaligtas si Caesar sa colonel at kumalat ang balita na nagtatago siya sa gubat at nagtatayo ng sariling puwersa habang patuloy ang digmaan. Sa kasalukuyan, sa gitna ng masukal na kagubatan, isang grupo ng mga sundalong tao, kasama ang dating mga tauhan ni Koba, ay palihim na nakahanap ng kampo ng mga unggoy. Bigla nilang inatake ang kampo gamit ang mga bomba at napatay ang maraming unggoy. Isang unggoy ang nagbigay ng senadorias sa iba pa nilang kasama para humingi ng tulong, at agad silang naglunsad ng matinding kontra-atake na halos ubusin ang lahat ng sundalo. Isa sa mga sundalo, si Preacher, ang nakaligtas at sinubukang kontaken ang colonel para humingi ng backup, pero nahuli siya ng grupo ng mga unggoy. Dumating si Caesar kasama ang kanyang mga kasama na sina Maurice, Luca, at Winter sa kampo kung saan nila nadatnan ang mga natitirang sundalo. Nakilala ni Preacher si Caesar at sinabi sa kanya na hinahanap nila siya at inakala nilang patay na siya. Ipinaliwanag ni Caesar na hindi siya ang may gusto ng digmaan kundi ang dati niyang kaalyado na si Koba. Sinabi pa ni Caesar na patay na si Koba at nakipaglaban lang siya para protektahan ang kanyang tribo. Si Red Donkey, isa sa dating tauhan ni Koba na nahuli rin, ay nagsabi kay Caesar kung gaano kabagsik ang colonel at nagbanta pa ito. Nagalit ang mga unggoy kaya inutusan ni Caesar si Winter na ilabas si Red Donkey. Pinalaya naman ni Caesar ang mga nahuling sundalo bilang mensahe ng kapayapaan para sa colonel. Pero bumalik si Winter kay Caesar at ibinalita na nakatakas si Red Donkey. Sa tabi ng lawa, inamin ni Caesar kay Maurice ang kanyang pagsisisi tungkol kay Koba. Sinasabi niyang patuloy silang inuusig ng mga resulta ng ginawa ni Koba. Pinakalma siya ni Maurice at sinabi na wala namang makakapaghula sa pagtataksil ni Koba. Makalipas ng kaunti, dumating si Blue Eyes, anak ni Caesar, kasama ang kaibigan niyang si Rocket mula sa isang mahabang paglalakbay. Ikinwento ni Blue Eyes kay Caesar na may dala siyang magandang balita mula sa kanilang biyahe kaya agad silang bumalik sa kanilang lihim na kampo sa loob ng isang kuweba sa likod ng talon. Nagtipon ang mga unggoy para pag-usapan ang kanilang plano. Ibinahagi ni Blue Eyes na nakahanap sila ng bagong lugar na pwedeng tirhan at hindi sila kayang sundan ng mga tao roon. Natuwa ang mga unggoy pero nagpahayag si Winter na dapat silang umalis agad dahil baka umatake ang mga tao. Tahimik na pinatahimik ni Caesar si Winter at sumang-ayon kay Blue Eyes na mas maging maingat sa kanilang susunod na hakbang. Pinalakas ni Caesar ang loob ng lahat at sinigurado na sabay-sabay silang aalis. Pagsapit ng gabi, nanatiling gising si Caesar habang binabantayan ang natutulog niyang pamilya. Napansin niya ang kakaibang berdeng ilaw na dumadaan sa talon sa harap niya. Dahil sa pagkamausisa, nilapitan ni Caesar ang talon at nadiskubre ang isang lubad na senyales na sinalakay na naman sila ng mga tao. Sinabihan ni Caesar si Blue Eyes na magbantay at protektahan ang kanilang pamilya habang hahanapin niya ang mga sumasalakay. Nakita ni Caesar si Luca at sinabihan ito tungkol sa pag-atake. Samantala, sa kwarto, nakita ni Blue Eyes ang isang sundalo na pumasok kaya agad niya itong pinatay. Habang si Caesar naman ay nag-ambush ng isang sundalo pero bago niya ito mapigilan, nakatawag na ito sa colonel. Narinig ng mga unggoy ang tugon ng colonel, sinasabi nitong napatay niya ang pinuno ng mga unggoy. Dahil dito, dali-daling bumalik si Caesar sa kanyang pamilya kung saan nakita niya ang colonel na
naghahanda ng tumakas, nagtama ang kanilang mga mata. Napagtanto ng Colonel na maling unggoy ang napatay niya at muling tiningnan ang mga bangkay. Sinundan ni Caesar ang kanyang tingin, at sa kanyang labis na pagdurusa, nakita niyang patay na si Blue Eyes at ang kanyang asawa. Tinangkang patayin ng Colonel ang galit na si Caesar pero nakaiwas si Caesar sa atake. Dumating ang iba pang mga unggoy at nagpaputok ang Colonel para pigilan sila, saka siya tumakas. Hinabol ni Caesar ang Colonel sa lubod na tinatahak nito papalayo. Nang malapit na siyang maabutin, binunot ng Colonel ang kanyang kutsilyo at pinutol ang lubad. Nahulog si Caesar sa ilog at lumangoy palayo para makaligtas, habang nakatingin sa papalayong Colonel na puno ng paghihiganti. Bumalik si Caesar sa kanilang silid at nagluksa kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa gitna ng lungkot, natagpuan niya ang nakatago niyang bunsong anak na si Cornelius at mahigpit niya itong niyakap. Dahil sa pag-atake noong nakaraang gabi, inilipat ni Caesar ang buong tribo sa bagong lugar na sinabi ni Blue Eyes. Pero nanatili si Caesar para maghiganti at para pigilan ang mga sundalo na abutan ang mga unggoy. Naglakbay ang mga unggoy habang si Caesar ay nagpunta sa kinaroroonan ng Colonel. Hindi alam ni Caesar na sina Maurice, Rocket, at Luca ay palihim siyang sinusundan. Sinabi ni Caesar sa kanila na kailangan niyang lumaban mag-isa at baka hindi na siya makabalik. Pero iginiit ng mga unggoy na kailangan ni Caesar ang kanilang tulong at hindi nila siya pababayaan, kaya nagsama-sama silang apat sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakad, nakakita sila ng isang abandonadong baryo at nagsimulang mag-ikot. Nakakita sila ng isang taong nangungulekta ng panggatong. Nagmamadaling kinuha ng tao ang kanyang baril para bumaril, pero bago pa man siya makaputok, nauna na siyang barilin ni Caesar. Bigla namang may narinig silang ingay mula sa isang bahay. Nagmadaling pumasok ang mga unggoy, handa sa isa pang kalaban, pero laking gulat nila nang makita nila ang isang batang babae na nakahiga sa kama. Nakita ni Caesar na wala itong banta kaya inutusan niya ang lahat na halughugin ang bahay at kunin kung anong makukuha. Pero napansin ni Maurice na may kakaiba sa bata at naawa siya rito, kaya kinausap niya ito. Nakiusap si Maurice kay Caesar na isama ang bata dahil hindi ito makakasurvive mag-isa. Nag-alinlangan si Caesar pero kinuha niya rin ito. Nagpatuloy ang grupo sa paghahanap sa kampo ng mga tao at natagpuan ito. Tinagmasdan nila ito mula sa malayo gamit ang binoculars, pero imbes na makita ang Colonel, nakita nilang nagtatrabaho si Winter kasama ang mga tao. Kinagabihan, palihim silang pumasok sa tent ni Winter at nagulat si Winter sa kanilang pagdating. Agad na tinanong ni Caesar kung nasaan ang Colonel. Sinabi ni Winter na wala na ang Colonel sa kampo at papunta na ito sa border para salubungin ang mga sundalong parating mula sa hilaga. Tinanong ni Caesar kung nasaan ang border pero wala ring alam si Winter. Ikwinento ni Winter na nakipagkasundo si Red Donkey sa kanya na kung ibibigay niya ang lokasyon ni Caesar, ililigtas siya ng Colonel. Naalala ni Caesar ang kanyang pamilya at nagalit. Sinabihan si Winter na namatay ang kanyang anak at asawa dahil sa ginawa nito. Kinabahan si Winter pero napansin niyang may mga sundalo sa labas ng tent kaya nagtangka siyang sumigaw. Agad siyang pinigilan ni Caesar at ng grupo bago pa ito makatawag ng tulong. Naisalba nila ang sitwasyon, pero sa pagpigil ni Caesar, nazakal niya si Winter hanggang sa mamatay ito. Kinagabihan, nagmuni-muni si Caesar sa kanyang ginawa at nakaramdam ng matinding konsensya. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang multo ni Kobo na nagpapaalala sa kanya na hindi dapat nagkakapatayan ang mga unggoy. Ape, not kill. Ape. Sinabi ni Maurice kay Caesar na paalis na ang mga sundalo kaya sinundan nila ito. Sa gitna ng nyebe at bundok, nakita nila ang mga sundalo na huminto. Bigla nilang narinig ang mga putok ng baril. Nagtago sila habang nagpapatuloy ang putukan at nagtataka kung saan ito nakatutok. Nang umalis na ang mga sundalo at huminto ang blizzard, lumapit ang grupo at nakita ang mga bangkay na halos nakabaon na sa nyebe. Tinanggal nila ang mga telang nakatikip sa ulo ng mga ito at laking gulat nila na isa sa mga ito ay buhay pa pero hirap na. Sinubukan ni Caesar na tanungin kung bakit siya binaril pero hindi na ito makapagsalita. Tumingin si Caesar sa batang babae at napagtanto na pareho sila ng kalagayan. Naawa si Caesar sa lalaki at tinapos na lamang ang paghihirap nito. Nawala sa kanilang landas ang grupo ng sundalo kaya naghanap sila ng pwesto para tanawin ang lugar mula sa isang tore. Sa parehong oras, isang magnanakaw na may suot na jacket ang lumapit sa isa sa mga kabayo. Abala ang bata sa kanyang laruan kaya nagtangkang nakawin ng magnanakaw
magnanakaw ang gamit nila. Napansin ni Luca ang magnanakaw at nagpakawala ng malakas na sigaw. Nagmamadaling sumakay ng kabayo ang magnanakaw at tumakbo palayo. Agad silang naghabulan pero mas mabilis ang magnanakaw. Huminto ang habulan ng iwan ng magnanakaw ang kabayo sa isang abandonadong mansion. Naabutan ng grupo ang magnanakaw na sumuko at ipinakita ang sarili. Isang unggoy pala ito. Ang unggoy ay nagpapakilala bilang si Bad Ape, ngunit hindi niya nauunawaan ang lengguwahe ng mga unggoy. Ikinwento ni Bad Ape ang kanyang buhay. Sinasabing siya ay galing sa zoo kung saan si Caesar noon ay nanggaling. Sinabi ni Bad Ape na ang ibang mga unggoy ay matagal nang namatay at siya na lamang ang natirang buhay. Masaya si Bad Ape na hindi siya nag-iisa at binigyan sila ng pagkain bilang selebrasyon. Tumingin si Caesar sa pagkain at tinanong si Bad Ape kung saan ito galing. Sumagot si Bad Ape na nakuha niya ang mga ito mula sa hangganan kung saan naruroon ang mga sundalo. Hiniling ni Caesar kay Bad Ape na dalhin sila roon, ngunit tumanggi si Bad Ape dahil sa takot. Nagpalipas ng gabi ang grupo. Tinanong ni Bad Ape si Caesar tungkol sa batang babae. Sumagot si Caesar na ang batang babae ay wala ng ibang makakapitan kundi sila. Sinabi ni Bad Ape kay Caesar na mukhang malungkot siya at tinanong kung mayroon siyang mga anak. Ikinwento ni Caesar ang tungkol sa kanyang pamilya. Nakiramay si Bad Ape at sinabi na mayroon din siyang anak sa hangganan. Nag-alok si Bad Ape ng kasunduan kay Caesar. Kung tutulungan nila siyang hanapin ang kanyang anak, dadalhin sila ni Bad Ape sa hangganan. Kinabukasan, umalis ang grupo patungo sa hangganan kasama ang gabay ni Bad Ape. Pagdating nila, inutusan ni Caesar si Luca na magmasid ng mas malapitan. Ngunit habang sila'y nagmamasid, nakita sila ng mga sundalong nagbabantay. Pinalakas ni Luca si Caesar at pinatay ang isa sa mga sundalo. Ang isa pang sundalo ay nagbanta na papatayin si Caesar, ngunit agad na dumating si Rocket upang iligtas siya. Malubhang nasugatan si Luca sa laban at nagretiro ang grupo sa isang mas ligtas na lugar. Nagrereklamo sila kay Luca habang siya ay humihinga ng huling hininga. Nagpapakumbaba si Maurice kay Caesar, na nagsasabing dapat siyang tumigil na sa paghahanap at sumama na lang sa ibang mga unggoy. Tumutol si Rocket at iginiit na kailangang maghiganti para kay Luca. Sinabi ni Maurice ng tapat kay Caesar na siya ay nagiging katulad ni Koba. Nagngit-ngit si Caesar at sinabihan silang sumama na sa ibang mga unggoy at pumunta na siya sa kampo ng mag-isa. Habang naglalakad si Caesar patungo sa kampo, nakita niya ang ilan sa kanyang mga unggoy na pinatay at ang kanilang mga katawan ay nakatali sa mga poste. Nagmadali si Caesar patungo sa gilid upang makita ang kampo, at sa kanyang kalungkutan, natuklasan niyang ang buong sibilisasyon niya ay nakakulong na roon. Isang unggoy sa likuran niya ang buhay pa, kaya't agad niya itong pinalaya at tinanong kung anong nangyari. Sinabi ng unggoy na sila ay inambos, ngunit hindi sila pinatay ng colonel, kundi ginawa silang mga alipin. Bago matapos magsalita ang unggoy, namatay ito. Biglang tinamaan si Caesar mula sa likod ng ulo ni Red Donkey at nawalan siya ng malay. Pagkagising ni Caesar, natagpuan niyang siya ay nasa kampo ng colonel. Tinanong siya ng colonel kung bakit hindi siya kasama sa tribo at kung dumating ba siya upang iligtas ang kanyang mga unggoy. Sumagot si Caesar na dumating siya upang patayin siya. Tinanong ng colonel kung sino ang pinatay niya noong gabi at sumagot si Caesar. Sinabi ng colonel na balak niyang patayin siya roon, at nagpasensya siya para sa pagkawala ni Caesar. Tinanong niya kung paano siya nahanap ni Caesar, at sumagot si Caesar na may nagbalita sa kanya at maraming sundalo mula sa Hilaga ang darating upang tulungan siya sa paglipol sa mga unggoy. Tinutulan ng colonel ang bagay na iyon at dinala si Caesar sa labas at ipinakulong siya sa isa sa mga kulungan. May dalawang kulungan, isa para sa mga matatanda at isa para sa mga batang unggoy. Nakita ni Caesar ang kanyang anak na si Cornelius na tumatawag sa kanya mula sa kulungan ng mga bata. Dahil sa pagkakita sa mga unggoy, nagsimulang mag-isip muli si Caesar at pinagsisihan ang kanyang mga ginawa. Pagdating ng umaga, binuksan ng mga sundalo ang mga kulungan, at nagsimula ang mga kaaway na unggoy na paglatigo sa mga nakakulong na unggoy at pinipilit silang magtrabaho bilang mga alipin. Napag-alaman na ang mga unggoy ay pinipilit gumawa ng isang pader. Nagtaka si Caesar kung bakit kailangan ng mga tao ang pader at nagsimulang magmasid sa paligid at nakita ang mga turrets sa pader. Sinabi ng isa sa mga unggoy na ang tribo ay gutom at hindi sila binibigyan ng pagkain o tubig sa loob ng ilang araw. Habang nangyayari ito, ang isang nanghihina ng unggoy ay nagkaroon ng aksidente at nagdulot ng gulo. Inutusan ng sundalo si Red Donkey na parusahan ang unggoy, at pinagmumulta ito gamit ang latigo. Inutusan ni Caesar si Red Donkey na huminto. Nag-alsa-balutan ang mga unggoy kasama si Caesar at nagsimula silang magtaas ng boses laban sa mga sundalo. Inutusan ng colonel ang isa sa kanyang mga sundalo at si Red Donkey na dalhin si Caesar. Pinilit nilang papaluan si Caesar sa harap ng colonel. Nang tumigil ang pagpapalo, sinabi ng colonel kay Caesar na utusan ang kanyang mga
mga unggoy na magtrabaho muli. Tumanggi si Caesar at sinabi nilang kailangan nila ng pagkain at tubig. Pagkatapos, binaril ng Colonel ang nanghihina ng unggoy, tinutok ang baril kay Caesar, at nagsimula ng countdown, pinipilit na sumunod si Caesar sa kanya. Nakita ng mga unggoy ang tensyon at nagsimula ng magtrabaho ang isa at sinundan ng iba pang mga unggoy. Huminto ang Colonel ngunit inutusan si Red Donkey na itali si Caesar sa isang stake. Habang nangyayari ito, nanunood sina Maurice at ang grupo mula sa malayo. Nakita nila ang kalagayan ng mga unggoy at nagplano ng paraan upang iligtas sila. Pagdating ng gabing iyon, pinalaya ni Red Donkey si Caesar mula sa mga tali at sinabi sa kanya na gusto siyang makita ng Colonel. Sa command center, binalaan ni Colonel si Caesar na kung muling maghihimasok sa trabaho, papatayin niya ang kanyang tribo isa-isa. Patuloy na humihingi ng pagkain at tubig si Caesar, kung hindi ay hindi matatapos ang trabaho. Pinaalala ng Colonel kung sino ang may kapangyarihan. Sinabi ni Caesar sa Colonel ang kanyang napansin na ang mga sundalong dumarating mula sa Hilaga ay hindi kaalyado kundi kalaban ng Colonel. Nagulat at humanga si Colonel sa pananaw at talino ni Caesar. Ipinaliwanag ng Colonel na sila ay naglalaban dahil malapit nang magtagumpay ang mga unggoy at palitan ang mga tao dahil ito ang batas ng kalikasan. Inexplika ni Colonel kay Caesar na ang virus na muntik nang mag-wipe sa kanila ay nag-mutate at nagsimula nang mawalan sila ng kakayahang magsalita o mag-isip ng maayos. Nagsimula ito sa anak ng Colonel na kinailangan niyang patayin gamit ang sariling kamay upang maprotektahan ang natitirang sangkatauhan. Pagkatapos nun, pinuksa ng Colonel ang lahat ng may impeksyon, kaya't nagpadala ng mga sundalo mula sa Hilaga upang pigilan sila. Malinaw ang layunin ng Colonel upang hindi magdomina ang mga unggoy sa mundo, kaya't sinabi niya kay Caesar na natutuwa siyang pinatay niya ang mga kaanak ni Caesar. Bigla ang sumugod si Caesar, ngunit pinigilan siya ni Red Donkey at Preacher. Tumayo si Colonel at sinabi kay Caesar na siya'y masyadong padalos-dalos. Gabi rin ng gabing iyon, si Maurice at ang grupo ay nagpunta malapit sa kampo upang mastignan ito. Si Maurice at Rocket ay naghahanap ng paraan upang makapasok, ngunit tumutol si Bad Ape na huwag na lang silang sumubok. Narinig nilang papalapit ang mga sundalo, kaya't nag-atras ang grupo patungo sa isang mas ligtas na lugar, kung saan aksidenteng nahulog si Bad Ape sa isang tunnel. Kinabukasan, ipinamahagi ng mga sundalo ang pagkain at tubig sa mga unggoy maliban kay Caesar, na nakatali pa rin sa stake. Si Maurice at ang grupo ay naghanap sa tunnel, at nakakita sila ng isang malambot na bahagi kung saan madali silang makakapagtayo ng landas papasok sa kampo. Bumalik sina Bad Ape at ang batang babae, at pareho nilang nakita si Caesar na naghihirap. Nag-aalala ang batang babae kay Caesar kaya't nagpunta siya sa kampo kahit pinipigilan siya ni Bad Ape. Si Caesar ay giniginaw at nagsisimulang mag-hallucinate tungkol kay Koba. Sinabi ni Koba kay Caesar na sumuko at sumama na sa kanya. Napansin ni Caesar na si Red Donkey ang nasa harapan niya habang siya ay nanghihina. Pinalaya siya ni Red Donkey sa utos ng Colonel at pinilit magtrabaho. Habang natutulog si Caesar sa kanyang kulungan, ang batang babae ay nakapasok ng hindi nahahalata at ibinigay kay Caesar ang kanyang manika. Nagpatuloy siya sa pagtulong kay Caesar sa tulong ng mga unggoy, binigyan siya ng tubig at pagkain. Ipinakita ng mga unggoy ang kanilang determinasyon na magsikap at ipinaalala kay Caesar na sila ay malakas kapag magkasama. Bigla ang dumating ang mga sundalo patungo sa mga kulungan na naglalagay sa batang babae sa panganib. Nakita ito ni Maurice at ng grupo, kaya't pumasok si Rocket sa kampo at gumawa ng gulo upang makadistract sa mga sundalo mula sa batang babae. Agad na napalibutan si Rocket ng mga sundalo at nilapitan siya ni Red Donkey, at naglaban sila hanggang tumigil si Colonel. Naging palaisipan kay Colonel kung may iba pang mga unggoy sa labas kaya't nagutos siya ng isang patrol at ipinasok si Rocket sa kulungan. Binugbog pa siya ni Red Donkey bago umalis. Tumayo si Rocket, puno ng determinasyon, at sinabi kay Caesar na maghanda na sila sa pagtakas. Kinabukasan, pinalaya si Caesar mula sa kanyang kulungan upang magtrabaho, ngunit nakita ni Colonel ang manika na ibinigay ng batang babae kay Caesar. Nagtaka si Colonel kung anong manika ito at paano ito napunta doon, ngunit ipinagwalang bahala niya ito at inutusan si Caesar na magtrabaho. Nagtrabaho sina Rocket at Caesar upang bilangin ang mga hakbang patungo sa mga kulungan, at nakipagkomunikasyon sila kay Maurice at Bad Ape gamit ang sign language. Agad na nagpunta si Maurice at Bad Ape sa tunnel at sinimulang sundan ang mga hakbang. Noong gabing iyon, bumalik ang mga unggoy sa mga kulungan, at ibinalik ni Red Donkey si Caesar sa kanyang kulungan. Sinabi ni Red Donkey kay Caesar na papatayin ng Colonel ang mga unggoy pagkatapos ng digmaan. Sumagot si Caesar na hindi mananalo ang Colonel. Pinaghinaan ni Caesar si Red Donkey at sinabi na siya rin ay hindi makakaligtas. Tahimik na tumalikod si Red Donkey at umalis. Samantala, ang batang babae na nanunood
sa mga unggoy ay nagmamadaling pumunta kay Maurice upang ipaalam na bumalik na ang mga unggoy sa kanilang mga kulungan. Pinuri ni Maurice ang batang babae at ipinakita ang pasasalamat sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabing siya ay matapang. Pagkatapos nito, binigyan ni Maurice ang batang babae ng pangalang Nova na tinanggap naman niya ng masaya. Natapos na rin ni Bad Ape ang paghuhukay sa malambot na lupa at lihim nilang tinignan ang mga kulungan. Nang umalis ang mga sundalo mula sa mga kulungan, agad na sinalubong ng mga unggoy si Bad Ape upang magpasalamat at ipinakilala niya ang sarili. Ngunit napansin ni Maurice na binabaha na ang tunnel, kaya't hindi nila matutuloy ang paghuhukay papunta sa mga batang unggoy. Ininform nila si Caesar, at agad na nag-improvise si Caesar. Pinataunt ng mga unggoy ang gwardya sa pamamagitan ng pagtapon ng putik sa kanya, kaya't pumasok siya sa kulungan ng mag-isa at nagbanta sa mga unggoy. Patuloy na nagtapon si Rocket ng putik sa sundalo upang mapatapon ito sa kanilang bitag, at nakuha nila ang mga susi at baril nito. Si Rocket at Caesar ay lihim na naglakad papunta sa mga batang unggoy, kung saan muling nakita ni Caesar si Cornelius. Inakay nila ang mga batang unggoy papunta sa pangunahing kulungan, at nagsimula ng mag-escape ang mga unggoy sa tunnel. Ngunit nanatili si Caesar upang tapusin ang laban niya sa Colonel. Biglang dumating ang mga sundalo mula sa hilaga at inatake ang base. Agad na naghanda ang mga sundalo upang depensahan ang kanilang sarili. Ngunit napansin ni Preacher na wala na ang mga unggoy at ang mga kulungan ay walang laman. Sa labas ng kampo, pinigilan ng mga putok ng baril ang pag-alis ng mga unggoy habang binobomba ng mga jet ng kaaway ang mga pader. Si Caesar ay nakarating sa command room at nakita ang Colonel na nakahiga sa kama. Kinuha ni Caesar ang isang baril at magpapaputok sana sa Colonel. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nakita niyang ang Colonel ay nahawa at hindi na makapagsalita. Nakita niya ang manika at naisip kung anong nangyari. Hinayla siya ng Colonel at itinuro ang baril sa sarili. Gusto niyang mamatay. Tinutukan ni Caesar ng baril si Colonel. Nais niyang mag-higanti, ngunit sa huli, hindi niya magawa, kaya't ibinaba niya ang baril at nadama ang awa sa Colonel. Ang Colonel, na nagdurusa, ay inabot ang baril at binaril ang sarili. Nagpatuloy ang digmaan sa labas, at isa sa mga sundalo sa harap kasama si Red Donkey ay nakita ang mga escaping na unggoy. Binaril nila sila, na nagpatay sa ilan sa kanila. Lumabas si Caesar at nakita ito, kinuha ang isang pakete ng granada at tumalon. Sa harap ng digmaan, nagsimulang mag-sorry si Red Donkey sa ginawa niya at nadama ang awa sa mga unggoy. Inutusan siya ng isang sundalo na kunin ang grenade launcher, at habang ginagawa ito, nakita niyang tumatakbo si Caesar patungo sa kanila. Nasa gilid na si Caesar at nagtatapon ng granada sa isang tangke ng gas, ngunit bigla siyang tinamaan ng pana mula kay Preacher. Nahulog si Caesar at nakatutok sa kanya si Preacher, ngunit sumabog siya. Si Red Donkey pala ang gumamit ng grenade launcher laban kay Preacher. Agad na binaril ng mga sundalo si Red Donkey at saka bumaril kay Caesar. Si Caesar ay nakakaiwas sa mga bala habang abot ang granada. Matagumpay niyang naitapon ang granada sa mga tangke, at sumabog ang buong lugar. Nakakalabas si Caesar sa pamamagitan ng tunnel at nakarating sa labas. Nakita niyang dumating ang mga sundalo mula sa hilaga, na nagsiselebre ng kanilang tagumpay. Ngunit ang pagsabog ay nagdulot ng malawak na avalanche. Pumilit mag-akyat ang mga unggoy sa mga mataas na puno upang makaiwas sa avalanche. Ang mga tao ay natabunan at hindi nakatakbo. Agad na tumakbo si Caesar patungo sa isang puno at nakaligtas kasama ang iba pang mga unggoy. Nagtapos ang digmaan, at ang mga unggoy ay naglakbay patungo sa kanilang bagong tahanan, at nakarating sa isang magandang savanna. Naputol ang kasiyahan ng mga unggoy nang mapansin nila na hindi pa gumagaling ang sugat ni Caesar, at nawalan siya ng maraming dugo sa buong paglalakbay. Napansin ito ni Maurice, ngunit sinabi ni Caesar na huwag mag-alala. Idinagdag ni Caesar na sila ay nasa kapayapaan na at makakaya nilang magpatuloy kahit wala na siya sa liderato. Si Maurice ay nagsimulang tumulo ang mga luha at nagsalita sa unang pagkakataon, na pinapalakas ang loob ni Caesar at nagsasabing ipagpapatuloy niya ang kanyang legacy para sa anak ni Caesar. Ngumiti si Caesar at tiningnan ang kanyang tribo bago huminga ng huling hinga, na nagpahinga sa huling pagkakataon, na alam niyang ligtas na ang kanyang tribo, ang mga unggoy. Noong year 2328, naging mas matalino ang mga unggoy kaysa dati dahil sa isang virus na gawa ng mga tao. Dahil dito, bumagsak ang mga tao, nasira ang katalinuhan nila at nawalan sila ng kakayahang magsalita. Ang mga taong tinamaan ng virus ay tinawag na mga echo.
Habang parehong naglalaban para sa kaligtasan ang dalawang species, isang unggoy na nagngangalang Caesar ang tumayo at isinakripisyo ang lahat para sa kapakanan ng kanyang lahi. Pagkaraan ng maraming henerasyon, 3 batang unggoy mula sa Eagle Clan ang naglakbay papunta sa gubat para maghanap ng pugad ng agila. Plano nilang magnakaw ng mga itlog ng agila para sa kanilang bonding ceremony kinabukasan. Pagkapisa ng mga itlog, magiging alaga at kasama nila habang buhay ang mga agila. Pag-akyat nila sa matarik na mga bangin, narating din nila ang isang pugad ng agila. Pero nadismaya sila dahil 3 itlog lang ang nandoon. Paalala ni Noah, ang leader ng grupo, na may batas na nagsasabing dapat ay mag-iwan ng isang itlog sa pugad. Gusto sanang kunin lahat ni Anna pero pinigilan siya ni Noah. Sinabi ni Noah kina Anaya at Suna na kunin ang tig-iisang itlog dahil mas matanda sila sa kanya. Pinakalma naman siya ni Suna at sinabing aalagaan nilang sabay ang baby eagle. Pero napansin ni Noah ang isa pang malaking pugad ng agila sa tuktok ng isang matarik na bangin, kaya nagkaroon siya ng pag-asa. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pugad pero natagpuan niya ang sarili sa isang dead end, may malaking pagitan sa dalawang bangin. Determinado siya kaya kumuha siya ng metal na tubo, tumalon mula sa bangin, at ginamit ang tubo para makatawid sa kabila. Sa wakas, narating niya ang pugad ng agila sa pamamagitan ng pag-apak sa mahihinang sanga ng puno. Anaya! Suna! Noah! Pagbalik ng 3 sa kanilang mga kabayo, nagulat sila nang makita nilang nawawala ang mga gamit nila. May misteryosong nilalang na nagtatago sa kagubatan. Agad na bumato si Suna ng bato sa nilalang, nasugatan ito, at tumakbo palayo. Sinundan nila ito hanggang sa nawala ito sa isang tunnel na bawal nilang daanan. Kinakabahan pero nagpatuloy sila, at pinulot ni Anaya ang kumot ni Noah na ninakaw ng nilalang at may bakas ng dugo. Hinala ni Anaya na dugo iyon ng isang echo, pero iginiit ni Noah na hindi naman pumapasok sa teritoryo ng mga unggoy ang mga echo. Nagmadali silang bumalik sa kanilang nayon. Pagdating doon, sinalubong si Noah ng kanyang ina na si Dar at sinabing dalhin ang itlog sa kanyang ama na si Kororo, ang birdmaster. Pumunta si Noah sa shelter kung saan inaalagaan ni Kororo ang mga itlog ng agila habang umaawit para sa mga ito. Habang nag-uusap sila, dumating ang alagang agila ni Kororo na si Sun Eagle at biglang kinagat si Noah. Natawa lang si Kororo at paliwanag niya, medyo irritable si Sun Eagle kasi pagod ito sa kakahuli ng isda para sa nalalapit na seremonya. Pero napansin ni Kororo ang kakaibang amoy kaya ipinakita ni Noah ang kumot na may dugo. Nag-aalala si Kororo at tinanong kung napadpad ba si Noah sa Forbidden Valley, pero mariin itong itinanggi ni Noah. Agad na ipinaalam ni Kororo sa mga village elders ang tungkol sa echo at nagpasya silang ipadala si Oda para takutin ang mga ito. Kinagabihan, habang gising si Noah at naglilinis, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa fish storage shelter. Takot man, pinuntahan niya ito at nakita niya ang isang batang babaeng tao na nangunguha ng pagkain. Sinubukan ni Noah na hulihin siya pero itinulak siya ng babae at tumakas ito papunta sa kagubatan. Sa kasamaang palad, sa gitna ng gulo, nasira ang itlog ni Noah at hindi na magagamit. Malungkot at naguguluhan, humingi ng payo si Noah sa kanyang mga kaibigan. Sabi nila, hintayin na lang ang bonding ceremony sa susunod na taon. Pero natakot si Noah na mapahiya kaya nagpasya siyang maglakbay mag-isa, sa madilim na gubat para makahanap ng panibagong itlog. Habang mas lumalalim ang paglalakbay ni Noah sa gubat, napansin niya ang mga malalayong kidlat ng ilaw at mga tunog ng bakbakan sa unahan. Bumaba siya sa kanyang kabayo at dahan-daang lumapit. Sa huli, nakita niya ang isang kampo na may apoy sa gitna at napapaligiran ng mga bangkay ng malalaking unggoy na bagong sugat at may suot na kakaibang mga maskara. Biglang may kamay na humawak sa balikat ni Noah kaya nagulat siya. Si Oda pala iyon, na sinubukang balon si Noah tungkol sa paparating na panganib pero agad na bumagsak dahil sa matindi niyang mga sugat bago pa niya maipaliwanag ng buo. Nakarinig si Noah ng malalakas na yabag ng maraming kabayo kaya mabilis siyang nagtago sa mga palumpong. Dumating ang mga armadong mananakop na kinumpirma ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga masked apes. Natagpuan ng kanilang pinuno na si Silva ang mga patay niyang scouts at nakita ang bakas ng amoy ng tao sa kumot ni Noah. Dahil dito, naniwala siyang malapit lang ang mga salarin kaya inutusan niya ang mga tauhan niya na hanapin ang parehong tao at ang ape clan. Find his clan! Search in all directions! Follow the horse! Find his clan!
Help your father! Find the human! For Caesar. Kinabukasan, nagising si Noah matapos makaligtas sa pagbagsak at nakita niyang wasak na ang kanilang nayon. Sa kasamaang palad, patay na ang kanyang ama. Malungkot niyang inilibing ang ama at matapos magluksa, nangakong hahanapin at ililigtas ang mga kababayan niyang dinukot ng mga mananakop. Samantala, nakaligtas si Sun Eagle at sumigaw ito kay Noah bago lumipad palayo. Buong determinasyon, naghanda si Noah, kumuha ng kabayo at isang sira-sirang electric stick, at nagsimula sa isang paglalakbay patungo sa Forbidden Valley. Sa kanyang paglalakbay, nadaanan niya ang mga labi ng isang sinaunang syudad ng tao at nakita niya ang scarf ng kanyang ina sa lupa, senyales na tama ang kanyang tinatahak na daan. Sa isang gabing maangin, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya pero pinili niyang huwag harapin ito. Kinaumagahan, nakita ni Noah si Sun Eagle na nasa malapit kaya tinawag niya ito gamit ang isang himig na madalas gamitin ng kanyang ama. Makalipas ang kaunti, napadpad siya sa isang lugar kung saan may usok na umaangat mula sa lupa. Akala niya, ang mga mananakop iyon kaya agad niya itong siniyasat pero hindi niya mahanap ang pinanggagalingan. Bigla na lang bumigay ang lupa sa ilalim niya at nahulog siya sa isang malaking underground na kuwebo kung saan may siga na nakasindi. Isang malaking orangutan ang lumapit, pinulot ang electric stick, at inakusahan si Noah na isa sa mga masked marauders. Mabilis na ipinaliwanag ni Noah na isa rin siyang biktima ng mga Samire sa kanilang nayon. Binaba ni Reika, ang orangutan, ang depensa niya at inamin na winasak din ng mga mananakop ang kanyang sariling clan. Ang kanilang pinuno, na kasalukuyang sinusunog ang katawan sa apoy, ay brutal na pinatay. Nakaligtas si Reika sa pamamagitan ng pagtatago at pinanghahawakan pa rin niya ang sagradong tungkulin nilang protektahan ang mga sinaunang libro na isinulat ng mga tao, isang bagay na bago lang nadiskubre ni Noah. Na-curious si Noah at nagtanong tungkol sa pangalang Caesar na paulit-ulit na isinisigaw ng mga marauders. Ipinaliwanag ni Reika na binabago at sinisira ng mga marauders ang tunay na mga turo ni Caesar. Noon, si Caesar ay isang pinuno ng mga unggoy na labis na iginagalang. Itinuro niya ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa ng mga unggoy at nagpatupad ng mga batas na nagbuklod sa kanila at nagbawal sa pagpatay sa isa't isa. Ang clan ni Reika ay nananatiling tapat sa mga aral ni Caesar, kaya sila ang tunay na tagasunod ng kanyang mga turo. Apes, together, strong. We, the order of Caesar, follow his words. Apes built this as a refuge for humans. Perhaps here, humans were cared for, fed. Echo, they are scavengers. Yes, but there was a time when humans and apes lived side by side. But they were important to Caesar. May malaking kahulugan ang mga tao kay Caesar, at ibinahagi ni Reika ang parehong paggalang sa kanila. Habang umaakyat sila pabalik sa ibabaw, muli nilang nakita ang parehong batang babae na tao. Nagulat ito at agad tumakbo palayo bago pa man siya makausap ni Reika. Ibinunyag ni Noah na sinusundan na siya ng batang babae mula nang salakayin ang kanilang nayon. Dahil sa interes, nagpa siya si Reika na sumama kay Noah sa kanyang paglalakbay sa pag-asang muli nilang makakasalubong ang batang babae. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakbay, nagtayo sila ng kampo para sa gabi. Maya-maya, lumapit ang batang babae, gutom at nanginginig sa lamig. Pinangalanan siya ni Reika bilang Nova, ang pangalang ibinibigay nila sa lahat ng tao mula pa noong panahon ni Caesar. Nagpakita ng kabaitan si Reika sa pamamagitan ng pag-abot ng ilang prutas kay Nova, na agad naman nitong kinain. Kinuha rin ni Reika ang scarf ng ina ni Noah at iniabot ito kay Nova para may pantikip sa lamig. Dahil curious si Noah kung bakit napakahalaga ng mga tao kay Caesar, nagtanong siya kay Reika. Ikinwento ni Reika ang alamat na si Caesar mismo ay pinalaki ng mga tao noon bilang unang elder ng mga unggoy. Naghari si Caesar na may integridad,
prinsipyo, at habag. Caesar never had to share camp with this Nova. Kinagabihan, gumagala si Noah at nadiskubre niya ang isang malaking telescope. Namangha siya habang pinagmamasdan ang galaw nito at sumilip sa lente. Sinundan siya ni Nova at siya rin ay sumilip sa telescope. Pinahanga si Noah sa katalinuhan niya na hindi niya inaasahan mula sa mga tao, na dati niyang inisip na mga bobo. Kinabukasan, ibinahagi ni Noah ang kanyang nadiskubre kay Reika. Iniisip na maaaring mas matalino si Nova kumpara sa ibang mga tao na nakilala niya noon. Pumayag siya na isama si Nova ni Reika hanggang sa makarating sila sa isang human settlement. Sumakay si Nova sa kabayo kasama si Reika habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Maya-maya, nakasalubong nila ang isang kawan ng mga zebra, pero sa di kalayuan, napansin nila ang isang malaking grupo ng mga mailap na tao na tinawag ni Noah na mga iko. Nagdesisyon si Noah na iwan si Nova nang hindi nagpapalam at nagpaalam kay Reika. Binati siya ng good luck at hiniling na alagaan ang mga tao. Pagkaalis ni Noah, tila natarante si Nova. Maya-maya lang, isang kakaibang tunog ng tambuli ang umalangaw-ngaw at biglang sumugod ang isang grupo ng mga marauders, sinalakay at dinakip ang mga tao. Spread out! Lightning! What did I miss? She spoke. I have a name, May. Ibinunyag ni Nova ang kanyang tunay na pangalan, May. Sinabi niyang alam niya kung saan dinala ang pamilya ni Noah at nais niyang pumunta roon dahil may malapit na human settlement. Naramdaman ni Noah ang pagkabigo at pagkakanulo dahil itinago ni May ang kanyang kakayahang magsalita. Ipinaliwanag ni May na itinuro ng kanyang ina na manahimik para sa kanilang kaligtasan. Pinakita ni Noah ang kanyang malasakit sa pamamagitan ng pagbibigay kay May ng scarf ng kanyang ina para mapanatili siyang mainit. Kinagabihan, pinanood ni May habang inaayos ni Noah ang sirang electric staff na nakuha niya noon. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at narating ang isang tulay na nasa ibabaw ng malakas na agos ng ilog. Sa gitna ng pagtawid nila, napansin nilang naambush sila, pinutol ng mga marauders ang parehong dulo ng tulay. Together! Strong! Nakapture si Noah at May at dinala sa kuta ng mga marauders na nasa tabi ng dagat, malapit sa isang malaking military bunker. Pagdating doon, inihiwalay si May kay Noah at dinala siya sa isang silid na puno ng mga libro at iba pang kagamitan. Sa loob, isang matandang lalaki na nagngangalang Trevathan ang nakatira. Tinanong ni Trevathan si May tungkol sa kanyang pinagmulan, pero nag-aatubili si May na magsalita. Sa halip, ibinahagi ni Trevathan ang sarili niyang kwento. Naglakbay siyang mag-isa at nagtamo ng paylay sa paa hanggang sa kinupkup siya ng mga apes. Paulit-ulit na tinanong ni Trevathan si May pero ang tanging sinabi ni May ay hindi siya naglilingkod sa mga apes, taliwas kay Trevathan. Samantala, muling nagkita sina Noah at ang kanyang mga kaibigan pati na ang kanyang ina. Nagyakapan sila ng mahigpit, ngunit nanatiling mabigat ang damdamin dahil sa pagkawala ni Koro. Maya-maya, tumunog ang isang tambuli at tinipon ang lahat. Lumabas si Proximus, ang leader ng komunidad, at nagbigay ng maikling talumpati tungkol sa mga potensyal na kayamanan at teknolohiya sa loob ng bunker na maaaring makapagbigay sa kanila ng kalamangan. What a wonderful day! Say his words! Apes together, strong!
What a wonderful day! He is not Caesar. Sinubukan niyang ilarawan ang sarili bilang isang dakilang pinuno tulad ni Caesar, kahit na halata namang hindi siya si Caesar. Nagpumilit ang mga unggoy at kabayo na buksan ang pinto ng bunker ngunit nabigo. Gumamit sila ng mga sako ng pulbure at sinindihan ito para pasabugan ang pinto, pero kahit ilang ulit nilang gawin, hindi ito nagbukas. Habang pinapanood ang pangyayari, pinakalma ni Trevathan si May at sinabing huwag mag-alala dahil malamang walang tao sa loob. Ngunit idiniit ni May na may mahalagang teknolohiya at armas sa loob ng bunker na itinago ng gobyerno noong panahon ng kaguluhan. Nagpahayag siya ng pag-aalala na baka mapunta sa kamay ng mga apes ang mga advanced na teknolohiya, pero tila wala nang pakialam si Trevathan. Naniniwala siyang ang mundo ay pag-aari na ng mga apes at wala nang saysay ang paglaban. Dinaglaon, sina May, Noah, at Trevathan ay tinawag para dumalo sa isang piging kasama si Proximus Caesar. Sa gitna ng handaan, isiniwalat ni Proximus ang kanyang hangarin na mabuksan ang vault dahil nangangamba siyang hindi na siya mabubuhay ng sapat para makamit ng mga apes ang ganoong teknolohiya sa sarili nilang paraan. Nais niya ng agarang pag-unlad. Ipinilit ni May na imposible itong buksan, ngunit nahuli siya ni Proximus sa pagsisinungaling. May hawak siyang mapa na nakuha mula sa mga kasamahan ni May na napatay ng mga apes, na nagpapakitang patungo rin sila sa vault. Sa kabila nito, matatag pa rin si May at tumangging makipagtulungan kay Proximus. Sa pribadong usapan, sinubukan ni Proximus na suyuan si Noah laban sa mga tao. Sinabi niyang mapanlin lang ang mga tao at may mga mapanganib na armas sa vault na kailangan niya upang makapagtayo ng makapangyarihang kaharian para sa mga apes. Kalaunan, naglabas ng sama ng loob si Noah kay Dar, na nawawalan na ng pag-asa matapos pumayag ang Eagle Clan na sumanib kay Proximus ng iPangako ng kanilang mga elder ang kanilang katapatan. Pagkaalis ni Dar, sinabi ni May na naniniwala siyang hindi na babalik ang Eagle Clan dahil wala nang silbi ang mga ito para kay Proximus sa kanyang plano. Naiwan si Noah na nagmumuni-muni tungkol sa mga bagong batas na sumupil at nagpaalipin sa kanila. Inilabas niya ang kwintas na sumisimbolo kay Caesar, ang iniwan ni Reka para sa kanya. Biglang lumipad ang Sun Eagle at lumapag sa braso ni Noah habang pinagmamasdan nito ang isang kahoy na si Barrier. Isang ideya ang pumasok sa isipan ni Noah. Gabi, lihim niyang pinuntahan si May. Humingi ng tawad si May sa pagtatago ng katotohanan, pero ramdam ni Noah na nabawasan na ang tiwala niya sa babae. Gayunpaman, iminungkahi ni Noah na tutulungan niya si May kung sasabihin nito ang buong katotohanan dahil alam niyang pareho silang may hangarin. Dito isiniwalat ni May na dati ay hindi nagsasalita ang mga apes hanggang sa kumalat ang isang virus na gawa ng tao na nagbigay ng talino sa mga apes at nagdulot ng kamatayan sa maraming tao. Sinabi rin ni May na ang tunay niyang layunin ay makahanap ng isang aklat sa loob ng bunker na maaaring makatulong sa mga tao na muling makapagsalita. Naintriga si Noah at naisip kung paano maaaring makaapekto ang tubig sa nilalaman ng bunker. Sa sumunod na araw, tinipon niya ang kanyang mga kaibigan na sina Suna at Anaya para sa isang misyon. Nag-alinlangan si Anaya sa una, pero kalaunan ay sumama rin para suportahan ang kanilang grupo. Habang si May naman ay naghanda ng mga bomba gamit ang pulbure at inutusan sina Suna at Anaya na ilagay ang mga ito sa sea barrier. Nagkaroon ng aberya nang mahuli sila ni Trevan habang naglalagay ng bomba. Mariing tinutulan ni Trevan ang kanilang plano at sinabing walang saysay ang pagsira sa barrier dahil agad lang itong itatayo muli. Sinubukan ni May na kumbansihin si Trevan na sumama sa kanilang laban, pero nanatiling matigas ang matanda at nagbabala sa kanila tungkol sa posibleng kapahamakan sa kanilang ginagawa. Habang papaalis na si Trevan, bigla siyang inatake ni May mula sa likod at sinakal hanggang sa mamatay. Itinapon nila ang bangkay ni Trevan sa dagat bago naglakad sa mabatong baybayin. Sa ilalim ng malakas na hampas ng alon, nahirapan sila sa kanilang paglalakad, pero nang makarating sa bangin, sumampa si May sa likod ni Noah para umakyat sila sa matarik na bangin. Dumula si Noah sa gitna ng pag-akyat pero nagawa niyang kumapit muli, habang muntik na ring mahulog si May pero nailigtas niya ang sarili. Nang makarating sila sa tuktok, nakita nila ang isang exhaust duct na nagsilbing lihim na pasukan sa bunker. Pagpasok sa bunker, nakita nilang maraming palapag ang kailangang lakbayin kaya bumaba sila sa hagdan. Binuksan ni May ang power supply at biglang nagliwanag ang buong bunker. Pumunta siya sa isang kwarto kung saan nakatagpo siya ng kabinet na puno ng mga baril at kinuha niya ang isang hard drive mula sa isang makina. Pagbalik niya kina Noah at sa mga kasama, nagtungo sila papunta sa malaking pinto ng bunker.
Habang naglalakad, namangha sila sa dami ng mga tangke at military equipment na nakaimbak sa loob ng hangar. Binuksan ni May ang bunker door gamit ang isang switch mula sa loob. Habang bumubukas ito, nagulat sila nang makita nilang naghihintay na pala sa labas si Proximus kasama ang kanyang mga bantay. Pinuri ni Proximus si Noah sa pagiging matalino pero sinisi rin niya ito sa pagtitiwala sa isang tao. Hinawakan ni Proximus si Suna at tinutukan ng banta ang kanyang buhay. Sinabi niya kay Noah na ipaliwanag kung ano ba talaga ang plano ni May matapos buksan ang pinto ng bunker. Natarante si Noah at napilitang mamili sa pagitan ng kanyang matalik na kaibigan at ang misyon ni May, dahilan upang malito at hindi kaagad makapagdesisyon. So, what do you choose? A human over an ape? No! May! No! What have you done? Inutusan ni Noah ang natitirang miyembro ng Eagle Clan na magsimulang umakyat palabas habang nagkakagulo sa pagbaha. Halos malunod na ang kanyang ina pero agad niya itong nailigtas at tinulungan paakyat. Bigla namang hinarang siya ni Silva, na agad siyang hinabol sa loob ng bunker habang patuloy ang pagtaas ng tubig. Mabilis na umiwas si Noah sa mga pag-atake ni Silva, dinadala ito sa masisikip na lagusan ng mga tubo. Paulit-ulit na binasag ni Silva ang mga mahihinang tubo para makasunod. Ngunit sa huli, nakalusot si Noah sa isang masikip na puwang sa pagitan ng mga tubo na hindi kayang pasukin ni Silva. Naipit at hindi makalusot si Silva hanggang sa tuluyang malunod. Pagkatapos ng tensyonadong habulan, nakarating si Noah sa itaas at muling lumabas sa lagusan kung saan sila pumasok, kasama na ang buong clan na ligtas. Stand! Stand now! Lumipas ang panahon, ipinakita si Noah na ngayon ay elder na ng kanyang village. Dumalaw si May para magpaalam sa kanya ng tuluyan. Nagpahayag si Noah ng pag-aalala na hinding-hindi titigil ang mga tao hanggat hindi nila naaangkin ang lahat. Sumagot si May na ang mga tao ay nagbabalik lamang ng kung ano ang dati ng kanila. Naisip ni Noah kung ano kaya ang sasabihin ni Reika sa ganitong sitwasyon, at tinanong si May kung posible kayang mamuhay ng magkasama ang mga tao at mga unggoy. Hindi makasagot si May at halata na hindi pa rin lubos ang tiwala niya kay Noah habang may hawak siyang baril sa likod. Gayunpaman, iniabot ni Noah kay May ang kwintas ni Reika na may simbolo ni Caesar, sinabing mahalaga ito. Naantig si May at napaluha. Makaraan ang ilang panahon, dumating si May sa isa pang bunker na puno ng mga tao. Isang babae na naka-hazmat suit ang tumanggap ng hard drive mula kay May. Inilagay nila ang hard drive kasama ang dalawa pang iba na nagpa-activate ng malalaking communication antennas sa labas. Naghanap ito ng signal mula sa mga satellites at naging online muli ang communication services. Nagtagumpay silang makipag-ugnayan sa isa pang military base sa Indiana. Sa huling eksena, dinala ni Noah si Suna para silipin ang kalangitan gamit ang telescope. Sina May at Noah ay parehong nakatingin sa langit, puno ng pag-asa sa kanilang mga mata. Diyan nagtatapos ang detalyadong paliwanag at recap ng Planet of the Apes series franchise. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta, at magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.